Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Isang magandang Lunes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. January 15, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po, si Nina Taduran, at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol, Raffy Tulfo. Diyos maray na po kanimo, Idol. Siyempre, tulad ng dati nins, palagi natin uunahin yung ating mga minamahal na OFW sa amang sulok po kayo ng mundo. Depende po sa inyong time zone. Kaya ang bati po namin ay magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang madaling araw, magandang gabi. Mabuhay ang ating mga OFW. Palakpak naman dyan, direct, para sa ating mga OFW. Thank you, thank you. At syempre, doon sa mga dito ngayon sa Pilipinas, mga kababayan, mabuhay tayong lahat mga Pilipino. Daghang salamat sa inyo palaging pagtutok sa programang Wanted sa radyo. Okay. Okay, at yung mga social media accounts ni Idol, ipakita muna natin, direct. Ito lang po talaga, wala ng iba. Panoorin nyo po, ito lang po ang ilalike nyo. Ito lang talaga ang ifa-follow nyo. Yung Facebook, Instagram at saka YouTube ni Idol na at Raffy Tulfo in Action, at yung website na www.raffytulfoinaction.com. At syempre yung sa iyo, Nins. Ay, yung sa akin, at Pakita. Simply Nina Taduran. I-like nyo rin. Ayun. Okay. Sige. Siguro umpisa natin ng good news muna. Oo nga. Kung gusto kong good news Ayan, may hawak ka dyan. Nakita ko 40,000 pesos. Hindi ba Uy, good news hindi to? pesos. Yan, Idol. Ayan, 40,000 yen. 40,000 yen. Holy moly. At saka maliban sa 40,000 yen, may laman pa yan na 2,650 pesos naman. Oh, ang may-ari, pulis. Ang may-ari po ay si Mr. Jansen Bautista, kung nakikinig siya. Police clearance pala ito nandito. Oo, may police clearance siya. Sino may-ari? So, Mr. Jansen Bautista. Mr. Jansen Bautista, kung nakikinig ka, pwede mo na i-claim. Ang daming pera ito nasa wallet mo. 40,000 yen plus 2,650 pesos. Times mo yan, di magkano abot yan? Oo. 20,000 mahigit. Ang mga ganon. Laki to, Hindi lang, ewan ko, magkano ba? Magkano ba ito, Klein? Si Klein, alam yung Basta. magkano yung Klein. Basta, 40,000 yen oo. plus 2,650 pesos. Sino nin sa may-ari? Ang may-ari si Mr. Jansen Bautista. Pero yung nagsole, Idol, yung bayani, si Mr. Noel Semeniano, isa po siyang Grab driver. Ayan. Grab driver naman. Grab driver. Plate number ABO 3932. Okay, at meron tayong bisita ngayon, Nins. Oo, unahin na natin si Ma'am? Ma'am Nedjil Dairo. Nais na makausap. Yung driver ng taxi dahil sa naiwan niya daw po dito ang kanyang maleta noong January 9, 2:30 p.m. sa May Naiya Terminal 3. Gandang hapon po. Magandang hapon. Paano po i-pronounce yung inyong name? Nigel po. Nigel. Ang ganda ng pangalan po ni ma'am. Saan po kayo galing noon, ma'am? Sa Cebu po. Cebu, coming to Manila. Opo. Naiwan niyo po sa taxi ACA 4908. Opo. Yung maleta niyo at gusto niyo po malaman kung ano nangyari. Ibig sabihin, itinakasuba ng taxi driver o nakalimutan niyo lang pong kunin ibaba? Hindi ko po nakalimutan. Pagkaababa ko po, ina-expect ko po na bababa din po siya para kunin yung maleta ko sa likod or kung buksan man lang niya para kunin ko. Pero Correct. bigla na lang po siyang alis. Parang baka nakalimutan din niya po na. Okay, sige. Para maging patas tayo dito, si Mr. Theodore Cadiz, yung driver niyo po, ma'am, ano? Nasa telepono na. Mr. Cadiz, magandang hapon po, sir. Antayin na lang ako dyan, ma'am, kasi kararating ko lang din dito sa bahay. Galing na masadasan ako. Pagtawag sa operator sa dispatcher ko. Kaya umuwi kagad ako para kunin tong malita. Okay, ang tanong, sir, andyan sa inyo yung maleta ni Miss Yes po, Nigel? andito po. Andito po. Good. Kailan niyo po napatawa tuloy? Paki-focus natin yung face ni ma'am. Yun, napatawa. Natuwa si ma'am. Siyempre, sino ba naman hindi matutuwa? So, ma'am, sir, ngayon po ninyo dadalhin dito sa TV5. Dalhin ko po dyan, sir. Kaya galing ako sa pamamiyahe. Yung pagtawag sa operator ko, kaya umuwi ako sa bahay para kunin tong malita. Ihatid dyan. Anong oras po kayo makarating dito, sir? Hindi ko po lang alam, sir, kasi traffic ang Pero sikapin ko makarating dyan ng hindi na ako andito kasi ako, kasi para kukunin ko malita Bago mag-alas 5, sir, pwede? O bago pwede, sir. Maano na yun. Sobra na yun? Malayo na yun.
Sige. Sige. Sir, sobrang thank you, sir, Mr. Cadiz. Mabuhay ka, sir, ha? Walang problema, sir. Ano naman talaga natin yan eh. Obligasyon natin yan. Okay. Sir, curious lang si ma'am, ano? Yun ho ba talagang nakalimutan nyo lang o humarurot kayo, sir? Ay, hindi, sir. Ang napansin ko nga to, sir, honest to God talaga, sir. Alam ng Panginoon niya kasi nagsimba ko eh. Napansin ko lang to, sir, yung pagkagabi na kasi yung nang pumarada ako doon, kumain ako doon sa Marikina, tapos kinuha ko yung buti doon sa likod sana sa compartment. Kukunin ko yung buti kasi yun ang anuhin ko nalagay ng tubig. Napansin ko may malita at saka hindi ko na ano kung kanino talaga. Kanino kaya to? Kaya naisip ko, nagaling sa airport yun kasi may parang ano sa aeroplano, yung ano ba, yung parang Sticker. Okay. Sandali lamang po, sir, ha? Ma'am, ano-ano po yung mga laman doon? Mga damit ko po, sapatos, chinelas, lotion, vitamins ko po, charger. Yun lang naman. May pera? Wala po. Anyway, sige, pagdating niya ho dito, inspeksyonin niyo po, Okay. magkaroon po kayo ng bilangan doon po sa mga laman para masiguro lahat nandoon. And then pag nandoon ho lahat, di pasalamatan natin si Mr. Cadiz, we'll let him go, okay? Okay po, Sige. salamat. Sir Teodoro, hintayin po namin kayo, ha? Mag-aantay din Yes, si sir, Ma'am yes, Nidia. sir. Okay. Punta ako Magandang, dun, sir. magandang hapon po, sir. Sige, Okay, ma'am, sir. Okay, antayin sir. po Thank you, muna kayo sir. doon sa lounge. Para tingnan. Maraming salamat. Yes, ma'am. Sir Tulfo. Okay. Okay, sige. Good news. Good news. Okay. Very good news. Dalawa ng good news. Yung una, kung nakikinig si Johnson Bautista, yung wallet mo na, ang laman ay 40,000 yen. Pakikuha na. Laking pera to. Oo, malaking pera. Malaking pera. Sige, may mga bisita tayo ngayon na andito, si Jeffrey Castillo at Edmond Kalimlim et al. Okay. Andito sila, idol, para ireklamo yung kanilang kumpanya dahil sa mababa daw po yung kanilang sahod at walang mga benefits. 13 month, nabigay na. Mukhang hindi pa. 13th Sige, month wala pasok. pa, no? Tuloy po, tuloy kayo. Tuloy Walang kayo. 13th month? Sige, kasya ho tayo rito. Ilan Sige ba po, sila? lahat po Tuloy-tuloy kayo, lang ho. pasok. Kakasya tayo rito kahit na 50. Ilan po ba kayo lahat? Ilan ba sila? 11. 11 lang pala. Konti lang yan. Sige po. Tuloy lang po muna. Sige, tuloy-tuloy lang po. Pasok lang ho. Kasya ho tayo rito. Akong bahala. Pasok lang. Pasok. Okay? Yung ulo nyo po yung kulang ho kayo ng konti para hindi ho kayo mabundol sa may camera po dyan sa gitna. Right? Okay. Sige. Nandito na sila. Okay. Sige. Sino si Mr. Jeffrey Castillo? Sir. Ikaw po yung spokesperson. Opo. Sige, kayo na ho magsalita muna. Ano ho yung problema, Sir Jeffrey? Di bali po sa sahod po namin kasi, di bali matagal na rin po yung iba sa amin hanggang 350 to 400. Magkano po yung arawan nyo ngayon? 350 po ako. 350? Opo. Saan po lugar itong pinagtatrabahoan nyo? Di bali sa bagong baryo po. Saan po yung bago ba? Sa- Kalokan? O, Caloocan po, NCR Caloocan. pa rin. Okay, NCR. 512. Magkano na ba ngayon, Nins? 512. Ang layo ng 512 sa 50. 50 po. 350. Ano po yung mga trabaho nyo doon, sir? Di bali printing po eh. Printing. Printing. And I would assume more than 20 ho kayo sa kumpanya. Opo, 30 plus. Dapat sunod din yung patakaran. Okay, sa telepono po ay si Miss Leslie Wi. Y-U-I. Ano nyo po ito? Ayan po yung kapatid ng amo namin. Okay, sige. Ma'am Leslie, magandang hapon po. Ma'am Leslie ng Top 1 Marketing and Garments ng Caloocan. Sir, kasi hindi po ako pwedeng mag-ano sa inyo dahil hindi rin po ako ang may hawak sa kanila ngayon. Ano po kayo dyan sa inyong Inaayos kumpanya? po kasi namin yung sitwasyon namin as it is lubog kami sa utang. Hindi ho nila kasi naiintindihan na gusto nila ganito, ora-orada, ganyan. As it is, kahit tanungin po ninyo sa kanila ngayon, yung last Christmas, basta 13th month pay, lahat binibigay namin, overtime binibigay ho namin. Kahit kami walang sweldo, sila meron. Ngayon, inaayos po namin ngayon, kung pwede, mag-usap na lang po kami. Sa ngayon din po, sir, naintindihan ko po yung sitwasyon nila. Sana maintindihan din po nila sitwasyon namin. Dahil as it is, wala po kaming trabaho ngayon. Simula po si President Duterte, nag-abiso po ng regulasyon po nila sa mga negosyanteng hawak namin na mga kliyente. Lahat po sila nag-hold ng mga tela. As it is, wala po kaming trabaho ngayon. Okay, sandali lang po. Ang laki-laki po ng, yearly po, ang laki po ng, kasi na ano namin ng negosyo, utang po yan eh. Okay. So yearly may binabayaran po kami utang saka interest. Alam po nila, meron po Naintindihan ko rin po yung kami kalagayan niyo po, ma'am. Maganda po yung paliwanag niyo. Salamat po, Miss Leslie. On the other hand, ang patakaran po kasi sa atin, sa
Labor Code, sumunod ho kayo sa minimum wage law natin. Regardless kung ano pa man po ang inyong sitwasyon, kung kayo po ay nagpapatrabaho sa NCR at mahigit 20 po ang inyong mga empleyado, patakaran po yan, ma'am. Yes, sir. Inaayos na po namin ngayon. Okay. Sandali lang po, ma'am, para maintindihan itong mga nandito sa amin ngayon. Sir Jeffrey, inaayos na raw. Sir. At ma'am, excuse me, ma'am, para makapagsalita po itong si Sir Jeffrey, yung spokesperson. Nandito po sila ngayon. Totoo ba wala raw kayong trabaho ngayon? Di bale, meron naman po, pero hindi naman siya ganun kalakasan tulad nung mga nakaraan. Meron pa rin po. Gano'n po kayo katagal nagtatrabaho dito? Di bale, ako po 6 years na may get. 6 years na. Apo. Pero never kang nakatikim ng tamang arawan. Apo. Hindi sila sumunod sa minimum wage law. Apo. Oh, ma'am, maintindihan ko po, sabi niyo simulan. Ma'am, Inaayos na po. ma'am, sinisisi niyo pa po si President Rodrigo Duterte na para bang nung naging presidente si President Rodrigo Duterte, naghirap yung inyong kumpanya. Wag ho ganun, baka mamaya magagalit sa inyo si Presidente. Na naghirap talaga. Kasi as it is, nag-start kami, may utang na. So, Kaya nga po, ma'am, ninyo, for the first 6 years, maintindihan ko po kung sinabi niyo, pagpasok po ni President Rodrigo Duterte, naghirap yung kumpanya niyo dahil meron siyang bagong mga sinabing patakaran na hindi po pabor sa inyo. Pero ma'am, bago pa ni President Duterte, 2 years pa lang po si Presidente, panahon pa ni Pinoy, kayo ho hindi na nagbibigay ng minimum wage sa mga tao nyo kasi ito nandito, 6 years na po siya, hindi pa raw siya nakatikim ng minimum wage simulat sa poll. Sir, kasi yun ang na naging kalakaran ever since sa mga production namin eh. Pero sir, as it is, para lang malaman ninyo, inaayos na po namin. Good. Pero ma'am, dapat sumusunod kayo sa patakaran ng minimum wage. Di ho ba? Pag ho kayo Yes, sir. nag-open ho kayo ng kumpanya, kailan po sundin nyo. Okay, sandali lang po. Sir. Inaayos nyo po. So kailan po maayos yung problema na sila po yung makakatanggap na ng minimum wage? Sir. Ma'am. Sir, currently po inaayos po namin. As it is, alam nila kung anong nangyari. So, alam nila currently inaayos din namin. Opo. Ma'am, curious lang ako, kasi nabanggit niyo po si President Rodrigo Duterte. Sabi niyo, pagpasok po ng administrasyong Duterte, naghirap po kayo. Pakipaliwanag ka po, nakikinig na po yung dole ngayon si Yusek Joel Maglungsod. Paano niyo po nasabi na naghirap kayo simulang pagpasok ni President Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Republika? Yung mga kliyente ko kasi namin, as it is, medyo nagbawas din ng mga trabaho. Bakit po? Ano po kinalaman ni President Duterte doon sa pagbawas ng mga kliyente? Dahil sa mga taxes po na inaayos, sir. Ano po? Sir, alam nyo, regardless kung ano po, ang pinag-usapan natin ang sinasabi niya. Ma'am, sandali ma'am, binanggit nyo si Duterte. So kailangan po ma-explain nyo kasi marami po nakikinig na mga followers po ni President Duterte. Magagalit po sa inyo, baka ibabash po kayo. You have to explain to them why and how. Sir, as it is, sa mga taxes nga po, since lumalaki yung mga taxes na babayaran ng mga kliyente namin, nagbabawas sila ng trabaho. Anong kinalaman ng pagpasok ni President Duterte bilang Pangulo? Wala silang mabibigay na trabaho sa amin, sir. Ano itatrabaho namin? Wala. So anong kasalanan ni President Duterte doon kung wala kayong kliyente? Sir, wala po akong sinasabing kasalanan ni President Duterte. Ang sinasabi ko po, ever since na nagpapasok ang administrasyon ng Duterte, maraming regulations na sinusunod. So, since yung mga sinusunod na yon, apektado kami. Kaya nga, ano nga po yung mga... Kaya nga, ma'am, you have to explain. Nabawasan po. Sir, Ano nga po yung alam regulation nyo, na yun, ma'am? Naintindihan ko po ang pinapoint out ninyo, ang Apo. pinag-uusapan natin, Apo. yung concern natin dun sa salary ng tao Opo. namin. Ma'am, As it is po, Opo. But you have to explain ano po yung mga regulation ng bagong administrasyon na hindi po tumutugma sa sir, inyong hindi namin pangangalakal, naman kaya nga po connected kayo to po dun sa nalulugi. pinag-uusapan natin na salary. Ano nga po? Hindi, ano po yung regulation muna, ma'am? Para maintindihan po ng mga magagawa Yung ninyo. mga taxes po na inaano ng present administration. Sir, hindi po ako knowledgeable about that. Yan po Okay. ang mga sagot sa akin ng mga kliyente namin. Yun po ang sinasabi ko sa I inyo. don't think so. As it Ma'am, is, sorry sir, ma'am. Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kilala ang kumpanya ninyo. Pero I don't think na may kinalaman po yung administrasyong Duterte sa inyo pong pagkakalugi o dahil wala na pong mga kliyenteng pumapasok sa inyo dahil sa mga sinasabi mong regulation. Wala ho. Magbanggit lang ho kayo ng isang example para maintindihan po nila at maintindihan po ngayon ng dole na nakikinig po sa atin. Sir, hindi po ako knowledgeable dyan. Okay. Sinabi ko sa inyo, kung ano sinasabi sa amin ng kliyente,
Yun lang po ang sinasagot ko po sa inyo. Sinungaling po yung kliyente So, ninyo? Mga kliyente namin. Sir, bakit ko pa po i-divulge sa inyo mga kliyente namin? Hindi. Ang Ma'am, dalawa lang pinag-uusapan yan. po Isa natin- din nagsisinungaling yung kliyente ninyo o ayaw na talaga nila makipagnegosyo sa inyo for whatever reason. Kayo lang po dalawa nakakaalam, kliyente at kayo. Ma'am, sa nila po mga Yusek Joel Maglungsod ng Dole. Magandang hapon po, Yusek Maglungsod. Ay, magandang hapon sa inyo, Higalang Rapi, oh. Kamusta na po kayo? Happy New naman Year, po. oh. Happy New Year po. So sir, ano po ba itong bagong regulation nung pagpasok po ng Administrasyong Duterte na naghirap daw po itong mga garments manufacturing company sa Pilipinas? Well, unang-una, wala namang ano doon eh. Wala namang bagong regulation eh. Unang-una kung maano mo, at nandun niya sa istorya, 6 years na walang compliance yung minimum wage at iba pa mga benefits yung nakausap ko ngayon. Mhm. So, ibig sabihin dyan, problemado yon. Mm. Ngayon, sa tingin ko, ganito, Higalang Rapi, mukhang siya, contractor o agency yata yan kasi may nabanggit siyang kliyente. Contractor? No? Kliyente. So, ibig sabihin, Agency ba mga kayo? contractual yung mga manggawa dyan. Posible. Hindi, direct hired po sila. Direct hired. Direct hard. Oo, Sir, pero... nakakontrol po sila dati. Apo. yes, pero, okay. Okay. Hindi, ganito para klarado para hindi na, para kwintas klaras malinaw doon sa Department Order 174 na kung ang trabaho ng isang manggagawa directly related doon sa isang pagawaan, bawal ikontrata yon, bawal ang mga agency, no? Bawal ang mga kontraktor. Okay. So, Sige, ano Wanyo. yung pangalan, anong pangalan dito, Higalang Rapi? Top 1 marketing and garments okay. po. Top 1. Opo, So, opo. sige. So, ganito na lang siguro gagawin natin. Unang-unang gagawin natin dyan para magkaroon ng paglilinaw. Una, kailangan immediately kausapin natin yung top 1 dahil mayroon silang obligasyon doon sa mga manggawa. At the same time, tingnan natin kung totoo ba yung sinasabi nilang directly hired nila, no? Kasi pwede namang ipa-inspect natin, ipa-assist natin immediately yung mga kliyente nila. Tama. Tama. Kasi hindi pwedeng iiwasan nila yung batas. Unang-una, malinaw 'yon. Malinaw yung advocacy ni presidente. Ayaw niya yung mga manggagawa ng mga kontraktual, no? Dahil unang-una, violation ng sa ating ang Constitution. Malinaw doon sa Article 13, Section 3, yung karapatan ng ating mga manggagawa sa just and living wage. Just and living wage, makatarungan at nakabubuhay na sahod. Okay, makasingit lamang. Granting. So, naintindihan ko na siguro ang gustong pahiwatig ni Miss Leslie ay yung contractualization at nagbawas yung kanilang mga kliyente na magkontrata sa kanila dahil sa contractualization na ayaw Correct. ng bagong Pangulo. Oo. Para naman maproteksyon na naman itong kalagayan ng mga manggagawa. Naintindihan ko na. Okay. Sige. Pero it doesn't mean na kung sila ay naapektuhan dahil doon sa bawa ng contractualization, kailangan sumunod pa rin po sila doon sa minimum wage law natin. Di ho ba, Yusek? Yes. Tama yan, Higalang Rapi. Dahil unang-una, kahit anong antas o anong tipo ng trabaho ng isang manggagawa, regular man siya, contractual man siya, seasonal man, entitled siya sa minimum wage. So yan, malinaw yan. And then Good. entitled siya sa Good. sinasabi nating social protection, Good. SSS, pag-ibig, PhilHealth. So yun Overtime, ang kailangan 13 month. alamin natin yan. oo. Kompleto bang 13-month pay nyo? Nabigay ba sa inyo? Opo naman. Kung magkano po kasi yung rate, yun Okay. po ang binibigay. Sige. So, Yusek, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan sila, para mapatawag nyo na rin po yung kumpanya. Pag-usap-usapin po sila at kasama po kayo na mag-usap-usap para masiguro, mabigay na po sa kanila yung kung ano po narapat sa kanilang mga benepisyo. Ano po? Yes, sige lang, Rapi. Anytime, pwede naman. Sige. Okay. Salamat po, Yusek, ha? Oy, walang problema. Thank you Walang, po. welcome Miss po. Leslie. Bye-bye. Miss Leslie. Ma'am. Okay. Bumitaw na po si Miss Leslie pero ang mangyari dito mga sir, doon po sa Dole, sasamahan po namin kayo, ipatatawag itong top 1 marketing at doon mag-usap-usap kayo at masisiguro na lahat-lahat ng dapat na mapunta sa inyo ay mapupunta sa inyo. Okay? I-schedule po natin yan within this week. Idol, pero kasi may... Sir, yun na lang po. Okay na po yan. Doon na lang tayo mag-usap-usap. Pwede pa sa po Dole. kami pumasok bukas kasi hindi na po kami pinapapasok ng amo namin eh. Miss Leslie, Huwag na daw po kami ba't kayo pumasok. hindi pinapapasok bukas? Na daw po kami po, kasi nung nalaman po kasi pumunta kami dito po. Pag hindi kayo pinapapasok bukas, illegal dismissal yon. So, meron silang problema doon.
bawal yun. So kailangan, unang-una, bawal ang illegal dismissal at sila ay madadala doon sa NLRC. Diba? Pangalawa, didingkin pa yung kaso sa dole, pambabaso sa dole yon. Tapos bigla kayong alisin. Kaya kayo pumunta rito para madinig yung inyong kaso sa dole. Miss Leslie, ma'am, ayaw nyo raw silang papasukin? Sorry po, naputol. Okay, ma'am. Kasi kanina pa po Ma'am. ako nasa bangko na Ma'am. sinisita. Ma'am, ayaw nyo raw po silang papasukin bukas? Ay, hindi ako. Sabi ko nga sa'yo, sir, mali ang kinausap ninyo. Hindi nga ako nag-handle niyan eh. Okay. Ayaw niyo maniwala sa akin eh. Ma'am, sorry po Ano kung hindi tayo nagkaintindihan. Pero, ma'am, pwede silang pumasok bukas, di po ba? Hindi ko ba, sir, hindi po talaga ako ang dapat kausapin. Maniwala Sige po. kayo. Kahit Sige po. tanungin niyo sila. Sige po. Salamat po, ma'am. Tanungin niyo pa sila. Ma'am, salamat po, ma'am. Miss Leslie. Salamat po. Sir, maubos yung oras natin. Mag-news break na po kami. Punta muna kayo dun sa kabilang booth. Tatawagan po natin yung dole para ulit si Yusek para magkaalamanan. Pero para sa akin, dapat pasok kayo bukas. Pag hindi ko kayo pinapasok bukas, so ibig sabihin, dinidismiss na po kayo. Pag dinidismiss na po kayo, illegal dismissal po yan. NLRC po tayo. So malaking kaso nila. Okay? Dali mo sila sa kabilang booth. Salamat po, Idol. Salamat po, Idol. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Alright. Sige. At Meron lang ako babasahin muna. Sige lang. Break muna tayo. Ang numero unong, yan. Ang numero unong energy drink sa Europa ito, hindi lang isang bansa, kundi Europa, maraming bansa. At pangatlo sa buong mundo, ang Hell Energy Drink, ito ay imported galing Europe. Walang preservatives. At sa halagang 20 pesos, mura ha, mura. 20 pesos, nako, mga suking tindahan, doon yung mabibili. Swak na swak sa budget, malaki ang benepisyo makukuha ninyo. Kaya mag-Hell Energy Drink na. Isa pa, kailangan mo ba pampalakas at pampagising? Abay, mag-Hell Energy Drink ka na. 20 pesos lang sa mga suking tindahan. Wala pong preservatives ang Hell Energy Drink. Kaya, maganda po sa kalusugan. Yan. The world's market leader energy drink brand ay nandito na po sa Pinas. Ang Hell Energy Drink, ito po imported from Europe. Sabi ko na yan kanina eh. No preservative at with caffeine and taurine. Ito po ay 20 pesos lang. Ulitin ko po, 20 pesos. Napakamura, napaka-affordable. 2 coins lang yan. Di ba? Meron coins ng 5 piso. In fact, 1 coin lang. 10 pisong. Hindi pala. 2 coin na pala tig sa 10. 20 pesos. Barya lang po ito. Barya. Ang kapalit ng barya-barya, tutulungan ka na mawawala yung pagod mo at antok sa halagang barya-barya. At higit sa lahat, meron ito mga active ingredients, 5 vitamin B to help you boost your energy at tutulungan din po ang inyong pag-iisip. So, ibig sabihin, Nins, nakafocus ka. Oo. Sharp yung isip mo. Pwede rin ito- pampasharp ng memory, ano? Kailangan natin yan. Yes. Concentrate ka sa trabaho mo. Pwede ito sa mga estudyante, pag inaantok-antok na, pagdating ng exam, ikaw ay nagpuyat, Oo. nag-cramming ka, o pagdating na dun sa eskwela, bago ka pumasok sa classroom, inom ka nito, focus ka na sa iyong trabaho, sa iyong exam. Pwede rin sa mga SG, Oo. pwede sa mga taxi rin. driver, di ba? Sa halagang bare-bare lang, akalain mo. At saka imported Imported from Europe pero 20 pesos lang. Europe. Mura nga. Yun. To boost your energy at iyong pag-iisip at katawan na mag-perform to the highest level. Maximum to. Kaya mag-Hell Energy Drink na. 20 pesos lang. Tsaka ang maganda dyan, Idol, walang preservative. Walang preservative diba? Very safe. Inumin. Diba, binigyan ka isang karton nito. Oo. Sarap ba? Sarap. Good. Tsaka anong tawag nito? Talagang gising na gising ka pagka Ayun. ininom mo siya. Oo, 'di ba? 20 pesos. 20 Imported pesos. from Europe. Saan ka nakita niyan? Ganda nga ng packaging, oh. 20 pesos, 2 coins lang yan, di ba? Akalain mong mahal pero yung pala 20 pesos pero imported pa. Ayun. O, bakit hindi? Okay. Hell Energy Drink
sa lahat ng mga suking tindahan nyo, andyan na yung Hell Energy Drink. Sabi nyo lang, Hell Energy Drink. H-E-L-L. Oo. Ayan. From Hell. Europe, imported. From Europe. Galing Europa po ito. Okay. Alright, sige. Makainom na nga yan ulit. Okay. Okay. At lalo na po kayo. Samantala mga kapatid, kami po ay magbabalik at ang bahagi pong ito ay inihatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports, pamigoreng ng Indomis, siksik, liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan, mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Cellboy is our boy. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:29 ng hapon at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG, diesel at gasolina Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service. Kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel muna, clean fuel, quality fuel for less. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang RC Cola Mega ay sapat sa apat. Para sa apat na family, friends, or besties. RC Cola Mega. Sapat sa apat, sarap sa apat. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka buy one take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 2:30 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nagpatupad na ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan ng Daraga at Legazpi City sa lalawigan ng Albay sa danger zone ng Bulkang Mayon. Kasunod ito ng pagdaloy ng lava sa 3 kilometrong bahagi ng bulkan mula sa crater kaninang umaga. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Romina Marasigan, nagtalaga na ng mga pulis ang local government units upang matiyak na hindi babalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Nakita ang lava flow sa bahagi ng barangay Miisi sa Daraga. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, umabot na sa 3,061 families o 12,044 individuals ang inilikas sa mga bayan ng Kamalig, Ginobatan at Malilipot kasunod ng 3 phreatic eruption ng Bulkang Mayon. Philippine Standard Time, 2:31 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapagbuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ang pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik po tayo mga kapatid at happy listening daw to Joey Esteves ng Baliwag, Bulacan and Estelia and Sunny Ismail ng Dubai. Mula kay Cesar Lino yung ating makeup artist. At nga pala idol, isa pang good news bago ko makalimutan,
nag-message sa atin si Miss Marisa Cruz Okay. ng OWA. Si Miss Marisa. Gustong iparating Yung sa iyo. ating Suki. Yes, Suki. Si sabi Wonder niya, Woman ng OWA. Correct. Sabi niya, nasa Polo Jeddah na si OFW Shaira. Ito yung Friday. Okay. Pinaparescue po ni Idol Rafi from Riyadh kasi ma'am dinala ng amo sa Aba sa Jeddah yun. So doon natunton ng welfare officer natin from Riyadh na nasa Jeddah. Nag-text na ako now sa Jeddah Polo to check kahapon kasi morning hinatid doon. Sabi Ito ko yung sa nung Friday na si Shaira Jamad. Yung tinatangkang o Kamad. gasain ng kanyang amo. Yan, na-rescue na yun ang importante. Okay. Thank you to Miss Marisa Cruz. At yung sinasabi ng employer na hindi totoo at gawa-gawa lang nung OFW at yun ang sinabi ng employer sa agency at yung agency tatanga-tanga, naniwala naman, bobong agency, mawalang galang na dun sa kausap natin sa taga-agency. Pero tinawagan natin si Miss Marisa, ayun. Ayun na. Naayos Na-rescue na. Yun ang importante. Miss Marisa, talagang wala kang kakupas-kupas. Ikaw talaga, ikaw na. Miss Marisa, bumuo ka ng party list. OFW party list. Ikakampanya kita. Mananalo yung grupo mo. Suportahan natin yan. Supportan ka. Okay. Okay, si Ma'am Mira Monterde andito para ireklamo. Dati rin pala siyang OFW idol. Oh, okay. Okay, andito siya para humingi ng tulong para daw po masampanan ng kaso yung kanyang mister na hindi dumiretso na uwi sa kanya noong ito ay umuwi sa Pilipinas kundi sa iba pumunta. Ma'am Mira, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Magandang Ito hapon. na po, si Mr. Kausapin niyo na po sa Riyadh ngayon. Sir Rembert, magandang hapon po. Mr. Rembert Moterde. Sir. Hello, sir. Sir, andito po si Mrs. Umiiyak. Ba't umiiyak si Mr.? Ba't ka umiiyak, sir? Sir, kasi sakit kasi sa loob ko na ginawa ko sa pamilya ko. Ano po yung ginawa niya sa pamilya niyo? Ano pong nangyari sa pamilya niyo, sir? Niloloko ko sila, sir eh. Niloko mo si Mrs.? Pero sir, talagang nagsisisi. Hindi ko na. Ma'am, nagsisisi si Mr. Umiyak siya, nagsisisi siya. Sige, gusto mo, sir, mag-usap kayo ni Mrs. Mas maganda po, diretso niyo siyang kausapin kasi andito po sa aming studio ngayon live. Sige, sir, sabihin mo po kay Mrs. na kayo po ay nagsisisi ko. Ano pa man po gusto niyo parating kay Mrs. Nakikinig na po siya. Ma'am, kausapin niyo na po. Mira, matawarin mo na ako. Uuwi na ako. Para sa bata, sa atin. Alam ko nagkamali ako. Hindi naman yung may tatanggi. Sir, kasi ganito po yan. Ma'am, gusto niyo po siyang kausapin? Sige po, mas maganda diretso na. Kausapin niyo. Kasi Rem, alam mo naman kung ilang beses mong ginawa sa akin, di ba? Alam ko. Sige, sabihin mo sa kanila kung ilang beses mong ginawa sa akin. Mira, Ilang beses mong ginawa sa akin. Sir, pakisagot po yung sagot ni, tanong po ni Mrs. Madami. Ilan po yung madami, sir? Ilan po yung madami? 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ilan po? Mga tatlo, sir. Tatlo. No. Ano po yung tatlong beses niya yung ginawa na hindi maganda? Actually, sir, nung dumating siya last 2016, nabuksan ko po yung face, actually, hindi ko nabuksan, accidentally nagbukas yung Facebook kasi, nakalink po siya dyan sa wifi sa bahay. Pinahiram niya kasi sa akin yung Xperia Z1 Sige, paano po yung nakita nyo? So, nakita ko po, puro messages to, malalas mga messages. Meron siyang dami account, Facebook. Less than 20 persons ang mga friend niya doon. So, most of them is babae niya. At lahat may mga pictures ng hubad, ng babae. 20? Almost 20 of them is babae niya. Almost 20 of them is friends. Siguro mga naging 5 doon ay babae niya. 5 doon? Babae niyan. Out of the 20 na kachat niya doon, sa group May chat? nangyari. Hindi po siya group chat, actually friends po Friends niya. O sa 20 na friends niya doon, 5 doon babae niya at puro malalaswa yung mga picture. Mga picture, tapos usapan ng mga pagtatalik nila. And then, pinatawad ko po siya. Okay. Tapos, bumalik po siya ng Saudi, April. Pagkatapos po noon, October, which is namatay ang tatay ko ng September, nakaburo ng tatay ko, may babae na naman siya. Habang nakaburo ang tatay nyo? May babae po siya. So ito ang pinakalas na umuwi siya rito, hindi nagpakita sa inyo? Itong pinakalas po,
Umuwi pa siya ng Pilipinas December 4. Arrival niya December 5. Last year po ito, ha? This year po. Kaya nga po, last year. Last year. Sorry, Opo, sir. December 2018 na pala ngayon. And then po, nag-chat kasi kami, WhatsApp. Tapos sabi ko, ba't lately hindi ka na tumatawag? Hindi ka na nakipag-video call sa anak mo. May ginagawa ka na namang kalokohan. Nag-text siya, nag-picture siya, nasa hospital daw siya. Post siya sa FB, check-in, feeling nervous in Aldosari Hospital. Which is wala siya doon. Kasi nandito na siya sa Pilipinas. Okay. Ma'am, issue-shortcut po natin para mapaiksiw tayo. Yes po, So ma'am. ano pong gusto niyo mangyari? Ba't ho kayo napunta rito? Sa patuloy pong pangloloko, pangapi sa akin, at pangalipustap sa akin, at pang-aasar sa akin, mababae niya, sinasabihan nila akong misis na tanghamanhid at martir. And they keep giving the messages to me sa Facebook account ko na nagmagawas na ng mga dummy account na iniinsulto nila ako. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon? Ang gusto kong mangyari ngayon, umuwi siya ng Pilipinas, direct sa kulungan. Plus, higit sa lahat yung babae niya. Sir, mabigat po itong kahilingan ni Mrs. At kayo naman po yung nagsisisi. Pero hindi ko alam, sir, kung kayo po ba ay nagkukunwari lang, nag-iyak-iyakan para kayo po ay makatakas sa inyo pong kasalanan at mapatawad ni Mrs. agad-agad, o talagang kayo po yung nagsisisi? Opo, sir. Hindi talaga. Pero sir, kung nagsisisi ka, bakit po 5 ang babae mo at Hindi lang 5, sir. Ang daming babae niyan, sir. tapos maubad-tubad pa, puro mga sex ang pinag-uusapan nyo doon sa inyong chat? Sa group chat kasi yun, dinalo lang sa akin yun. So, ano lang naman ako. Pero wala naman, sir. Meron ba talagang luhang lumalabas sa mata nyo, sir? O yan po'y kunyari lang? Drawing? Meron po. Meron. Hindi tatangawin mga supervisor ko sa kayo mga kasama ko. Okay. Ang request ni Mrs. Sir, kanina narinig nyo, pumunta ka muna rito at mag-usap kayo face to face. Yun ang gusto ninyo, Mrs. Ma'am. Tama? Harapin niya yung yes, kanyang mga kasalanan. So magpakita kay Mrs. Kaya mo bang gawin yun? Sir, kaya ko mag-resign na naman ako, sir. Ano po? Mag-resign na ako, sir. Para Mag-resign? ako. Aroy! Agoy! Oh, man. Uuwi na ako. Damo ka, Rembert. May video rito na kalips to lips mo itong... Oh, ma'am, sorry paano ka mapapatawad ni Mrs.? May picture ka rito, malaswa. Marami pa. Marami pa po dyan. Nako, hindi ko napakialaman. Tapos itong si girl, parang nanunukso pa. Actually, yung girl po, naghuhubad siya sa US Live. Sa live chat po siya, naghuhubad siya. Maraming lalaki na nanood sa kanya. Yun Meron po yung bang ganon? babae. Naghubad sa US Live? Yes po. Tapos nakikita ng Nakikita buong ng mga lalaki dyan. mundo, mga kalalakihan. Depende sa grupo kung kasali ka sa grupo na yun. Alam mo ba yon, Sir Rembert, na yung girlfriend mo naghubad US Live? Wala naman siya sinabi sa akin ganun. Okay. So, mag-resign ka na, pupunta ka na rito para mag-usap na kay Mrs. Ma'am, mag-resign na raw po siya. Uwi daw po siya rito at harapin niya yung mga kasalanan sa Yes, inyo. sir. Umuwi siya rito. Harapin niya po ang kaso niya. Okay. Kailan ka uuwi, Sir Rembert? Sir, mag-file ako ng resignation, sir. Magpa-file ka resignation. Magpa-file daw po siya ng resignation. I don't care. So, kailan po kayo ma-expect ni Mrs. para maabangan niya kayo at para kayo po makapag-usap ng masinsinan? Sabihin ko pa, sir, dito kasi dito yung supervisor ko. Mrs., kausapin niyo po siya kasi hindi ko maintindihan. Baka siya maintindihan niyo siya at puro iyak na lang kasi naliko. Actually, sir, gusto ko makausap rin live yung kabit. Kasi yung kabit to talagang sobrang pang-aasar sa akin. Kayo pa ang inaasar? Kayo pa yung legit? Siya pa yung binantaan niya kami, sir, na kapag hiniwalayan ni Rembert siya, alam niya kasi address sa bahay, manlilintikan daw kami mag-ina. Siya ba yung nasa US Live na naghubad-hubad? Opo, yun yung babae yun. Kami pang binantaan ng mag-ina na may mangyayari sa amin. Death threat yun, sir. Oo naman po. May kaso po yun. Pwede niyo pong kasuhan yung babae na yun. Yes, sir. Libel, sir, death threat, and... Yung pagbabanta, ma'am, may kaso yun. May kaso talaga, sir. And I have all the evidence, sir. Okay. Sir Rembert, so kailan ka babalik daw dito para... Malay mo ba kapag nakaharap mo na si Mrs. at sinabi mo yung damdamin at talaga nakikita niyang taimtim pagsisisi mo, malay mo, hindi natin alam, pwede pa magbago si Mrs. Magpakita ka na lang siguro, sir.
Kailan, sir? Bakit talaga ako? Iba-file ka na ngayon, sir, yung resignation, sir. Pinal niya ng resignation. Ma'am, nag-file na siya ng resignation. Hindi ko yan nagpa-file na resignation, tsaka wala akong pakialam. Sino po itong Cheryl Bandiola? Cheryl Aiza Halili Banjala. Yan po yung kabet na nakapakapal ng mukha. Ito ba yung nagbabanta? Nagbabanta po yan. Ito Dun ba sa yun? FB. Yes, siya po yun. Okay. Kasi nasa telepono, gusto niyo pong kausapin? Binaba. Okay. So, Sir Rembert, ilan po bang anak niyo, ma'am? Isa po, sir. Sir, alang-alang sa bata, baka pwede hong pag-usapan niyo na lang po ito, sir. Baka mahilot pa ho ito. Sir, gagawin ko naman talaga, sir. Pero sir, magpakalalaki ka, sir. Harapin mo po yung inyong problema. Buntot mo, hila mo, ibig ka nga. Di ba, sir? Okay. Kailan po, sir, kayo makakabalik dito? Para nakikinig na po si Mrs. Nanginginig po siya sa galit dito. Halatang talagang galit na galit to. Kailan po, sir? Sige, sir. Sige, sir. Kailan po? I will find May kinakausap ka. Baka nagpapaalam ko na dyan. Kausap mo. Hello, sir. Hello, sir. We have a problem with family matters. Hello? Baka amo niya. Baka amo niya. Ma'am, nag-resign na raw po siya. Okay. Papaalam siya. Mr. Rembert. Hello, sir. Rafi. Apo. Sir, kausapin mo si Mrs. Sabihin mo sa kanya kung kailan ka babalik dito. Nakikinig po si Mrs. Sir. Sir, mamaya na po yung iyak, sir. Hindi ka namin maintindihan kasi puro iyak na lang po marinig namin. Pwede ba, sir, wag ka muna umiyak? Magpakalalaki ka muna for a few seconds at diretsong kausapin mo si Mrs. Okay, sir. O sige po, kausapin niyo si Mrs. Walang iyak muna. Mira. Baka this month or next month ako makaka-uwi. No, 30 days yung 30 days ang venue ng ano dito. Papa-urgent ko sa boss ko. Dito naman siya eh. 30 days na po, ma'am. Sir, gusto ko talaga siyang makasuhan. Hindi, kaya nga po, ma'am, mas maganda siguro. Kung ako pong tatanungin nyo, pag-usapan nyo po muna dito, mas maganda kung kakasuhan nyo po siya, andito siya. Okay. Kasi kung nandoon siya, kakasuhan nyo siya, mas mahabang proseso. As opposed to kung nandito siya, kasuhan nyo siya, Yes, sir. mas mabilis. So, bakit hindi siya pagbigyan doon sa kanyang kagustuhan na bumalik siya rito, mag-resign siya, at magkaharap-harap kayo. Malay nyo, ma'am, baka may pagbabago by then. Kumbaga ngayon po, naintindihan ko po yung init, bugso ng damdamin ninyo, siya at nagmamakaawa. Di ba, Nis? Marami pa pwede mangyari. Sa ngayon, ma'am, naintindihan ko kayo na galit kayo. Natural lang po yung naramdaman nyo. Kahit na siguro sinong babae sa mundo. Yung naramdaman nyo po maramdaman Kasi sir, nila. yung isang beses kang gaguhin, forgiven yun eh. Pero yung paulit-ulit, bisyo na yan. Hindi na magbabago. At the same time, nag-ano na ho yan, public apology. Nung June kasi, nag-viral na kami. Kasi yung June pa yung relasyon na yan. And then, yung babae, sabi nangako siya sa akin na hindi niya na kami guguluhin. Yung pala, ginagago ko lagi, patalikod, silang dalawa, meron pa rin. Pero anong gusto niyo po ikaso sa kanya kung sakasakali? Higit sa lahat po, sir, gusto ko talaga makasuhan at makahiya yung babae. Dahil sa lahat ng pang-iinsulto Okay, niya sa unang-una, ma'am, so far, ando na po. Kasi may mga ebidensya kay screenshot yung pagbabanta. Yun na po. Opo. Cyberbullying, binubuli kayo sa social media, may pagbabanta. Kaso po sa babae yun. Kay mister, anong pong ikakaso niyo? Child abandonment. At the same time, multiple adultery. Ano pa ba? Sinasaktan ba kayo? Hindi naman po ako sinasaktan po. Physically. But emotionally, durug na ako, Okay. sir. So, Sir Rembert, umuwi ka na dito. Sir, ma'am, kasi kung sasampa mo siya ng kaso na malayo siya, sabi ko kanina, mas mahabang proseso. As opposed to kung dito na lang po siya. Pauwi na lang po natin muna, tapos sa kanyo sasampa ng kaso. Okay sa inyo? Yes, sir. Sige. Uwi kayo rito, Sir Rembert, 30 days. Ano ba ngayon araw, Nins? 15 ngayon. January 15, Monday. So, February 15, Valentine's Day pa man din. Sige, itaon mo sa Valentine's Day, pumunta ka rito at usap kayo ni Mrs. Pwede? Sige, Rafi, Sir Rafi. Valentine's Day. Harap ako sa inyo, sir. Harap ako sa inyo, sir.
O, di mas maganda ma'am dito ma'am. Para Gusto ko rin sana, sir, makaharap yung babae in live. Sige, kakausapin natin. Apo, thank you, sir. Nandito ba girls? Sa Yung Pilipinas? babae po, nandun sa Zamboanga po. O, sige. Imbitahan din natin. Okay? Okay. Sige. So, Sir Lambert, sa February 14, next month, Valentine's Day, usap-usap tayo kasama si Mace at saka yung si Cheryl. Okay? Sige, sir. Okay, sige po. Salamat po, Sir Lambert. Ingat ka Salamat, dyan. sir. Po. Okay. So, ma'am, ganito lang po. Abangan po natin. Kami po ang gagawa ng follow-up. February 14, pupunta na po siya rito. Di magkaharap-harap po kayo. At kung gusto niyo pong kasuhan, hindi niyo pa rin mapatawad despite sa kanyang paghihingi ng sorry, diretso na agad kaso. Yes, sir. Mas maganda ma'am kasuhan niyo siya nandito siya. Kaysa doon siya sa malayo. Di ho ba? Tama ba Okay, ako? okay. Sige, okay? sir. Opo, Hintayin po natin pagdating niya rito sa kay kakaso kung hindi kayo magkasundo. Salamat po ma'am. Sige ho. Salamat ho, sir. ma'am. Napaka Thank you po. Okay. Salamat po ng marami. Okay, isa pang problema din sa mister. Sige, papasukin na natin si Ay, Nay- ito na si... Hindi, ibang kaso pala to. bago to. Problema din sa mister. Sige, si Naila Halyong. Paano po ito? Halong. Okay. Andito para ireklamo yung kanyang mister na isa pong Coast Guard at gusto niyang masustentuhan yung kanyang anak. Isa pong seaman. Assalamualaikum. Alaikumussalam, sir. Okay. So, gusto niyo pong kausapin? Sige, usap muna kayo diretso na. Si Mr. Tahamid. Mr. Tahamid ng Philippine Coast Guard. Sir. Ay, ma'am. Ay, sir. Good afternoon, sir. Sir, andito po si Mrs. Usap po kayo ni Mrs. Sir. Oh, sir. Ma'am. Hello? Hello, sir. Nabiya diin. Ay, Paano yung kuan mo? ganito Ano ang gusto mo? Di ba? Ganito na lang. Kung ipadala ko na lang yung yung mga yung mga ebidensya ko para na mapatunayan ko yung bata hindi sa akin. Hindi madali naman ako kausap. Kung gusto mo talaga na mapatunayan ang bata na hindi sa'yo, pwede tayo magpa-DNA test eh. Di ba? Ano ba yung sabi mo sa akin? Nagreklamo ako sa CGS, ang sabi mo sa akin na ipapa-DNA test mo ang bata. Hinintay kita dito sa Manila, hindi ka lumabas. Pero ano ang ginawa mo? Tinawagan ka ng CGS para papuntahin dito, nagmamatigas ka. Ano ang gusto mo? Ang akin, dalawa lang ha. Pag positive ang bata, ipapa-discharge kita sa trabaho mo. Yun ang gusto ko sa'yo. Kasi yung ganyang mga lalaki, akala mo yung mga kalaswaan na mga chat na binibigay mo sa akin, yung pangbubugbog mo sa akin, hindi basta-basta yun, tandaan mo. Nasa serbisyo ka. Sige. Ako wala. Madidismiss po ito. Binubugbog ko kayo? Opo, Tapos sir. di pa Kasi nagsusuporta? meron ako, sir, meron akong medical Sir legal, Tahamid. pati po, letter. Nako, sir, masisiba ka sa serbisyo. Ay, sir. Sige. Nako, hindi ka na nga nagsusuporta, nambubugbog ka pa. Nako, anong klaseng lalaki Dalawang ka? buwan na, sir, hindi na siya sumusuporta sa anak niya. Tapos ngayon Bonus niya, sahod niya, wala na. Para hindi ka makapagsuporta, convenient excuse for you is hindi mo anak yung bata. Hinahamon ka nga ni Mrs. ng DNA test eh. Hindi siya lumalabas. Hindi ka sumisipot, so ibig sabihin talaga nagpapalusot ka lang, sir. Sir, sige lang. Ganito, sir. I-explain ko, sir. Hindi ka lalaki, sir. Sir, i-explain ko, sir. Sir, 2 taon na kami nagsasama. Magulang ko yung sumusuporta sa amin. Siya, hindi masyado siya sumusuporta sa Aroy. amin. Tapos, sir, sa isang buwan, 2,000 lang binibigay niya sa bata. Ang bata, 1-year-old pa lang. 2,000 pesos lang? Opo. Sir, ano mabibili ng 2,000? Sir, ganito, sir. Ganito yan, sir. Ngayon ko lang, sir, nalaman yung bata na hindi pala sa akin, sir. Sir, hinahamon ka na nga niya ng DNA test eh. Yung bata ipapa-DNA test, humipot ka lang dito, sir. Siya na nga po naghamon, sir eh. Siya yung nag-open topic sa akin, sir, na ipa-DNA niyang... Okay, pero bakit mo nasabi na hindi sa'yo yung bata? Sige, pagbigyan kita. Anong dahilan? Ngayon ko lang, sir, nalaman na hindi pala sa akin yung bata. Nagpunta ko mismo sa ospital na pinangalanan niya, sir. Yung sa St. Peter, doon mismo daw siya nanganak. Kumuha ko ng kwan doon, nagpasama ko din sa kakilala ko, kaibigan ng uncle ko, ng cousin ko. Sinamahan ako mismo ng asawa ng kapatid niya doon sa ospital, doon sa St. Peter, daw doon siya nanganak. At saka, sinabi niya sa akin, yung bata na premature daw.
premature ba, sir? Tapos, nalaman ko na yung pala na yung bata, hindi siya premature, buo, kompleto. Mismo din nagsabi sa akin, yung nag-assist sa kanya, na hindi premature yung bata, buo. Kaya nga sir sorry makasit, kaya nga sir kung ano man po sir, yung inyo pong mga pag-alinlangan, yan po ay mabibigyan na natin ng solusyon sa pamagitan po ng isa lamang pong proseso, yung pong DNA testing na very accurate po. Sige. Papayag ka ba sir? Para matapos na sir, papaigsin na natin kasi pinapahaba mo lang DNA testing, hinahamon ka po ni Mrs. Ipa-DNA test yung bata. Okay yan, sir. Walang problema. Kung DNA test yung hinahamon niya, ikuhan ko sir, ano ko yan, sir. Kasi ganito yan. Kaya hindi na ako nagpapadala sa bata. 2 buwan na, sir. Kasi nalaman ko pala sa akin na hindi pala sa akin yung bata. Kasi nung nasa training pa ako... Hindi, sir, hindi na nga Wag na po. Yung mga haka-haka mo, yung mga na-find out mo, kung ano-ano pa man yung mga sinasabi mo, DNA test lang po. Sige, ang katapat niyan. Ito yan, sir, kasi inantay ko talaga. Kaya nga, sir, halimbawa, sir, nagpa-DNA test at nag-positive, may kalalagyan ka. Halimbawa, sir. Sige po. Okay? Kapag hindi naman nag-positive at nag-negative na hindi sa iyo, then absuelto ka, pwede mo hindi suportahan. At pwede mo naman siya balikan. At lahat-lahat pa, ikondina mo siya, i-bash mo siya lahat-lahat. Okay? Karapatan mo yan. However, humanda ka kapag ito ay lumabas na talagang anak mo sa DNA testing, patay kang bata ka. Ako mismo, sir, makikisaw-saw, tutulungan ko si Mrs. Dahil sinabi niya, nambubugbog ka at wala pang suporta, sasamahan po namin siya sa Philippine Coast Guard at sisiguraduhin ikaw ay may kalalagyan which is mapaparusahan ka, sir. Okay, sir? Deal? Sige, magpakalalaki ka, sir, for once. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, good. Ma'am, tinatanggap niya ang hamon, DNA test. Kailan Pero po? sa kanya po ang suporta kasi sa kanya lumabas yung Nasaan po yung bata? Nasa mama ko po. Okay. Umuwi ka rito kasi kukunan ka ng specimen. Kailangan mo rito kasi DNA testing. Sige. Kaya nga po, kailangan pumunta ka rito. Magpakita ka kay Ma'am Naila para pumunta kayo sa isang tanyag na DNA testing facility at doon kukunan ka ng specimen yung bata at ititest. Until then tahimik muna ang status ko muna kayong pareho, okay? Sige, sir. Wala muna mga salitaan. So ma'am, kasi ma'am, meron siyang aligasyon na hindi sa kanya at sabi mo naman sa kanya ay hindi rin siya nagsusuporta dahil hindi sa kanya at sabi mo naman sa kanya. So, yan po ay mabibigyan ng solusyon sa pamagitan po ng DNA test. Opo. So hanggat wala pa pong DNA test, status ko po muna. Opo. Okay. So kailan ka pupunta dito, sir? Kakausapin ko muna, sir, kung kailan ako Hindi, sir. Magbigay ka ng date. Wag naman, sir. Wag naman. Walang ganunan. Para ka naman, sir, nagpapalusot ng kakalatan. Kailan ka nga pupunta rito para ma-ready ni ma'am yung bata? Kasi sir, yung nag-report ako sa CGS. Kailan kayo darating dito, sir? Tanungin ko muna, sir, yung kwan namin, sir, yung senior chief namin, sir. Bali siya nang magkausap, sir. Hindi, kailangan nga, sir. Kung gusto mo, sir, kami tatawag. Ay, sir, kung kwan, sir, as soon as possible, sir. Hindi, sir. No. Hindi, I'm not. I'm not gonna conform to that. Sir, magbigay ka ng date. Kung gusto mo, sir, ibigay mo sa amin yung pangalan po ng boss mo dyan sa Coast Guard. Kami pong tatawag at sasabihin po namin yung sitwasyon. Kung kwan, sir, okay lang, sir, kung bukas, kahit bukas, sir, pwede man, sir. Bukas, sige. Punta ka rito bukas, pakita ka kay Ma'am Naila, okay? Okay, sir. Walang problema, sir. Very good. Sige, salamat po, sir. So, salamat din, sir. Hindi, ganito lang po muna. Blatter ko po. Ma'am. Isang pang pananakit niya Yung po sa pananakit, akin. iba pa ho yun. Sige, salamat po, sir, okay. Ma'am Naila, ganito po. Gagawin natin. Bukas magpapakita siya. Punta kayo sa kabilang booth. Kami na po ang arrange din. Siguraduhin namin na yung Philippine Coast Guard ay papayagan siyang lumuwas at para magkita kayo. Opo. Ipa-DNA test yung bata. Opo. Okay? And then doon sa mga pambubugbog, iba pa ho ito eh. Labas ho ito doon sa pagpa-DNA test na bata eh. Opo, sir. Yung bawsi. Opo. Okay, dahil sinasaktan ka. Alright? Sige, ma'am. Punta ko sa kabilang booth. Opo, sir. Ayusin natin yan. Okay? Salamat po, sir. Yes, ma'am. Okay.
Alright, at yan lamang po kayo mga kapatid, mag-news break muna kami. Ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy, Pagoda Air Freshener. Ang paboritong air freshener ng bayan, Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for men. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bago masasakyan? Mag-Grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Alas 3:04 ng hapon na itong oras na ito ay niatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified IPO. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon, news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, news update. Ang oras alas 3:03 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nanawagan ng Malacanang sa mga residente ng Albay na lumikas na ang mga nasa danger zone. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mula sa Alert Level 2 ay itinaas na sa Alert Level 3 ang Mayon. Sa ngayon, umano ay nasa libu-libong pamilya o individual na ang dinala sa iba't ibang evacuation centers sa area. May 5.6 million na standby fund na rin umano para tulungan ang mga masasalanta. Dahil dito, sana raw ay lumisan agad ang mga nasa 6-kilometer danger zone at 7-kilometer expanded danger zone para matiyak ang kanilang kaligtasan. Patuloy naman daw na nagmo-monitor ang mga otoridad sa sitwasyon. Philippine Standard Time, 3:04 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, news update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Jose Rubis, maluwag at ginhawang takbo ng mga sasakyan sa pasong tamo na patungong Buendia na galing PRC JP Rizal sa magkabilang direksyon. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Jesse Balasabas, mabilis hanggang papabagal ang traffic sa kahabaan ng MacArthur Highway mula May Kawayan hanggang makarating ng Malinta at Monumento Circle sa magkabilang panig sa oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad members na sina Jose Rubis at Jesse Balasabas para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado
dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagkita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at may bisita tayo ulit, Idol. Isa po siyang kasambahay, si Miss Elizabeth Eglanon. Gusto niya makuha yung kanyang anak mula sa kanyang kaibigan dahil sa ayaw daw ibalik ang bata sa kanya kung hindi siya magbabayad ng utang dito. Parang ransom. Uy, hindi pwede. Loko-loko tong kaibigan niyo, makukulong to. Ma'am Elizabeth, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay. May utang kayong 2,000. Opo. At dito sa friend nyo. Opo. So, hino-hostage niya po, ito pong anak ninyo. Opo. Pinaparansam ng pag hindi kayo nabigyan ng 2,000, hindi niyo makuha yung anak Yun po nyo. yung... Bakit po nasa kanya yung anak po ninyo? Kasi po, nung nag-decide po akong mamasukan, nag-offer po siya na dito na lang muna sa akin kasi yung anak po niya tsaka yung anak ko magkaklase po. Okay. So habang para lang po hindi maputol yung school nung bata, okay. Iniiwan na lang po muna sa kanya para makapasok. Tuloy-tuloy po yung pasok hanggang sa March. Nakuha ko na. So in fairness naman po sa kanya, Opo. dahil binantayan niya po, kasi kung yan po ipapababysit nyo, ibabayad po kayo ng babysitter fee. Yun po yung siguro ano po niya. baka yun, sinisingil niya yung bang serbisyo niya sa pagbantay sa inyong anak plus yung sa mga food. So reasonable naman po siguro 2,000. Gano'n po katagal? Hindi po, yung 2,000 po, may utang po talaga ako sa kanya na 2,000. At saka yung... Ano po yung 2,000 na utang sa kanya? Nakuha ko po sa kanyang cash po talaga. Okay. Opo. So wala kinalaman sa pagbabantay? Wala hindi pa pwede. po yun. Hindi pwede. Sige. Miss Rodaline Merwa. Miss Rodaline. Meron kayo nakuha 2,000 sa kanya. Opo. Tapos sinisingil... Sabi niya, bayaran mo muna. Akala ko kasi kung sinisingil niya yung 2,000 dahil doon sa pag-aalaga niya parang fee sa pag-aalaga, karapatan niya maningil. Pero hindi niya pwede i-hold yung bata. Oo. Come what may. Kahit pa 1,000,000 yung utang niyo sa kanya, hindi pwedeng gawing kapalit ang bata ng pagbayad niyo ng utang sa Yun kanya. nga po sabi ko sa kanya. Yung pag-aalaga po siguro, naniningil din po siya. Kaya lang sabi ko po, mababayaran ko po, paunti-unti po sana. Okay yun. Kasi magkano lang naman po. Pero sabi niya po kasi... Pwede kayo magpirmahan para dyan. Okay. Pero hindi pa rin niya po pwedeng i-hold yung bata.
Pero ma'am, kung ako, para maging patas din dito, bayaran nyo rin po siya. Opo. Doon po sa pag-alaga niya. Babysitting po ang tawag niya. Opo. Kasi ma'am, pag ilalagay nyo sa daycare center, kung hindi po sa public, kunyari private, magbabayad po kayo, di ba sa daycare center? Nga po, nakiusap po ako sa kanya na kung pakonti-konti po sana, kaya ko po. Okay. Kaso yung sabi po niya, lahat-lahat po daw, kailangan buo, ibigay ko sa kanya. O hindi, Kung ayaw hindi, niya sa ayaw bata. niya po ibigay. At saka sabi po niya, baka kung ano nang gawin ni ate dyan sa anak mo, pag hindi mo... Ma'am, ma-release yung bata, ako pong bahala. Sige, kung ayaw niyo pong sumagot, mukhang natakot na. Sige po, pupuntahan natin yung bata, rescue po ang tawag dito, makukuha niyo po yung bata. Guaranteed, 101%. Salamat po. Mapaputol ko po lahat ng mga daliri ko, makukuha niyo po yung mga bata. Unless kung itatago niya. Pag itatago niya, di mas lalong malaking problema niya. Salamat po. Okay, ma'am? Nag-off na. Sige, basta't alam niyo po yung bahay, pupuntahan natin kasama yung mga pulis. Meron po kayong medical birth certificate? Opo, opo. Okay na po yan. Solve na po yan. Okay? Salamat po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige po, Ingat salamat po. God bless po. Thank you. Okay. Sige. Bawal naman nga talaga na mag-hold. Pwede siya maningil. Oo. Kasi utang is Singilin mo yung utang, kung ano pa man yan, pero hindi pwedeng gamitin kapalit ng utang yung i-hold mo yung bata. Makakasuhan ka niyan. Okay. Okay. Sige. At batiin muna natin, ito kasi daw idol, laging nanonood sa Raffy Tulfo in Action, si Neferti Gracia Parker ng Macau. Mga taga Macau. Mga taga Macau. Oo, Magandang gandang hapon. hapon sa inyo. Okay. At saka itong si Wilmore Sabarisa Senior from Marikina at Grupo Ti Ilocano Ken Ilocana. Naimbag nga Oo. bigat. Ano to? Ti Entero Lubong. Ang founder nila ay si Pato. Naalala ko tuloy yung mga taga-Canada, ang daming Ilocano, sama ng mga Ilocano doon sa Canada. Sobrang thank you ang mga taga-Canada, yung pumunta kami roon. Nako, sobrang mainit na pagsalubong. Oo, mahal na mahal ka nila. Mga doon, taga-Canada, mga Ilocano, napintas ti mga Ilocano. Salamat. Ilocano din kasi ako. Kaya nga eh. Okay. Sige. Okay. Half Ilocano ako. Oo. Half Bisaya. Okay. Okay, sige. Marami Marami sila. tayong bisita. Pasok po kayong lahat. Okay. Sige, si Julius. Ayun, sige, sino po tuloy. Si Julius Kasya tayo rito. Rodriguez et al. Tuloy-tuloy lang po. Kasya to. Ilan ba sila? 50, kahit na 100, kakasya tayo rito. Kayang-kaya. Kahit na 100. Sige lang. Sige lang. Tuloy. Sige. Yung camera, palagi may nabubungko dyan. Yuko lang po ha. Medyo yuko lang. Pasensya na po. May camera po dyan. Baka mabangga kayo. Yuko lang po konti. Konti lang yuko. Okay. Thank you po. Yun. Meron tayong dalawang spokesperson. Pakilala po muna kayo. Sino si Sir Julius? Ako po. Ikaw na lang po, spokesperson. Sige po. Sir Julius, bakit po nandito kayo at ang dami niyo po? Unang-una, ilan po kayo? Yung bilang po namin yun, 19 kami nandito eh. 19 yan dito. Ibig sabihin, Apo. meron pa nandoon. Hindi po, actually kami lang po yung Okay. nag-decide ng pumunta. Taga saan po kayo? Iba-iba po eh. Ako po tagig. Yung iba tagig din. Yung Hindi, iba pero ibig sabihin, kumpanya na... ano po, yung empleo kayo. nasa tagig po yung company namin. Ito na, MDT Steel Fabrication. Opo. At ano pong problema sa inyong kumpanya? Hindi po kasi sir nakakapagbigay pa ng 13 month eh. Yan ang sinasabi natin eh. Lampas-lampas na yung Disyembre. Mr. Melchor Tupas ng MDT Steel Fabrication. Sir Melchor. Sige, ma'am. Sir, lampas na po ang December 25. Kailangan po maibigay na ang 13-month pay. Kung hindi, kaso po ang kaharapin nyo. Oo, sir. Ang sabi ko sa kanila, 1 linggo, pag-release ng Megaward ng billing, bigyan ko sila ng 13 months. Hindi sila pumasok ngayon. 3 araw na. Abay, kahit naman siguro sino, sir, lampas-lampas na po kayo sa Oo inyo nga, pong sir. obligasyon. Dapat po on or before December 25. Ikaw pang galit. Dapat sila po ang magagalit sa inyo. Huwag nyong Sir, baliktarin. hindi ako nagkagalit. Kawawa kasi ako, sir. Isang ordinaryo akong mamamayan. Mas kawawa po sila. Isa po silang ordinaryong manggagawa. Oo nga, sir. Kaya nga sabi ko sa kanila, magantay ng 1 linggo, sir. Oh. Sir, ipaliwanag mo na maayos yan. Sige, usap kayo ni Sir Pinaliwanag ko yan, Julius. sir. Sige, Nag-usap kami sandali, yan. sir. Ito, Sir Julius, usap kayo ng boss mo. Ayusin mo yung mikropono, Rema, ni Sir Julius. Sige, usap kayo. Okay naman sir yung hiningi lang po namin sir mabigay naman po kagad ng kasi sir ang haba na po ng 'di ba dapat December 20 pag umabot na hanggang dito. Sir paano naman po yung danyo sa amin kasi meron din po kami pinagkakautangan na ina-expect namin na may pangbabayad sana namin yung 13 month.
Julius, sir. Julius Rodriguez. Julius. Rodriguez. Si Julius. Si Sir Julius Rodriguez po, yung isa po sa mga manggagawa ninyo. Julius Rodriguez sa Santana. Sir, saka na po yan kung sino siya. Ang importante... Walang problema yan, sir. Kung sino man yan, sir. Ang pakiusap ko sa kanila, sir, kung na-release ng Martes, bibigay sa kanila 13 months, sir. Kasi ang Megord, nangako naman na i-release. So, hindi lang, sir, na pirma nung December. Sir, makinig ka, sir. Makinig ka, sir. Pangit ho yan, sir, na yung pong pagbibigay ng 13-month pay nila ay sigun doon sa pagbayad ng inyong kliyente. Hindi po pwede, hindi sir, sandali lang, hindi po pwedeng conditional, sir. Kailangan ng 13-month pay, whether magbayad ang inyong kliyente o hindi, pagdating po sa certain time and date na binigay po ng DOLE na on or before December 25, nabibigay po yan. Kaya nga po ang advice ng DOLE, at kami rin po sinasabi namin dito, noon pa man, bago dumating ang Disyembre, kayo po mga kumpanya, nag-iipon na para sa inyong 13-month pay. Ako po, meron din po akong kumpanya, ginagawa ko po yan. Ngayon pa lamang, sir, trust me, nag-iipon na po ako. Para pagdating po ng December 25, may pambigay po ako sa mga empleyado ko. Oo nga, sir. Hindi po ako nagsasabi na, pag nagbayad ng ATC Healthcare Corporation, pag nagbayad na yung Pagoda Philippines, saka ako magbibigay sa inyo ng 13-month pay. Hindi po ako ganun. Ngayon pa lamang, sir, nag-iipon na ako. Ganun ka rin dapat, sir. Hindi ako kapitalista, kaya Ako, sir, hindi rin ako kapitalista, sir. Bakit? Kapitalista ba ako? Hindi ako kapitalista. Pareho tayo, hindi tayo kapitalista. Ang sinasabi ko lang, maging responsible na manggagawa ka at sumunod ka sa patakaran ng ating DOLE na sinasabi, on or before December 25, nagbibigay ka ng 13-month pay, huwag mo po gagawin sigun doon sa pagbayad ng iyong mga kliyente. Wala nga, sir, akong pambayad. Kaya nga nangako ako yung nasingil na pinagtrabahoan nila, sir. Yun ang ibabayad ko. Yun lang pinangako ko sa kanila na pwede, 1 linggo lang. Okay, yan makiusap ka. O nakiusap ako sa kanila, sir. Kahapon kinausap ko yan sila eh. Pinabali ko pa nga yan sila eh. Yun na nga po, sir. Yung... Para hindi lang magutuman. Yung di nga, sir eh. So sila pang may utang na loob ngayon sa'yo, sir. Huwag ganoon. Para naniningil ka ng utang na loob, nanunumbat ka. Hindi, sir. Ikaw may utang na loob sa kanila. Hindi, responsibilidad ko, sir. Hindi ako naghihingi hindi ako ng utang na loob. Kasi ako, sir, hindi ko kaya yung biglaang ganun kalaki, sir. Kaya nga, sir, ang sinasabi ko, sir, gumagawa ka ng paraan. Sir, hindi mo pwedeng gamitin dahilan yan kapag ikaw ay humarap na sa DOLE, sir. Whether nagbayad o hindi yung kliyente nyo, sir, gagawa ka ng paraan kasi batas is batas. Ang ginagawa nga po ng ibang tao, kung wala kang hindi ka nakapag-ipon, then magsanla ka, sir. Pag dumating yung takdang panahon, magsanla ka, magbenta ka ng ari-arian mo para naman ma-meet mo yung deadline. Ngayon po ang ibig ko sabihin. Oo nga, sir. Alam ko naman yan. Nga sinangla ko na nga pampasweldo eh. Para makasweldo lang sila. Tama lang. Tama lang. Huwag mo konsensyahin yung mga tauhan mo. Talagang dapat gagawin mo yon para ma-meet mo yung deadline na sinet po ng ating batas. Oo nga, sir. Alam ko rin yan, sir. Kaya nga sabi ko sa kanila, kung pwede, pumasok kayo para matapos yung trabaho. Tapos, bibigyan ko na kayong 13 months kasi i-release na yung pera. Kailan nyo po mabibigay, sir? Friday. Etong Friday? Oo, sir. Buo? Oo, sir. Friday, sir. Okay sa inyo? Sir, kasi ilang beses ng pangako yan, sir eh. Siguro, pagka, paano po, Sir Rafi, pagka hindi po naibigay na Friday, ano po ba masasuggest nyo? Actually, ngayon pa lamang, sir, pwede nyo na po idole ito eh. Diretso sa dole. Pero ganito, sir, sandali, nakikiusap naman kasi siya, mga sir, nakikiusap siya. Okay. Total 13-month pay naman po ito. Okay. Delete pang sahod? Yes, sir. Ay, nako. Nako, iho, doble-doble pa ng problema. Akala ko 13-month pay lang. Ito pala, delayed sahod pa. Sino ang walang sahod dyan? Sino raw walang sahod? Sino raw walang sahod? Taas ang kamay. Sino? Lahat, sir. Sos, lahat walang sahod. Lahat. Wala namang pinasok yun, sir. Ang pinasok niya, nilang araw lang. 3 araw nga, sir, pinapapasok ko sila. Inabandon nga nila yung trabaho dito eh. Abay, natural, i-abandon nila kasi wala silang sweldo. Gutom sila. Ikaw naman. Paano ka magtatrabaho kung gutom ka?
Kaya nga sabi Sir, ko, ako sir, wag mo akong bigyan ng sweldo, hindi kita papasukan. Gutom ako eh. Hindi ako, kung makasakyan, kaya nga walang sabi ko, gasolina, hindi aandar. Ano ka ba? Huwag mo na kayong pumasok kasi wala akong papasweldo. Antayin ko yung pagbayad ni Mega, bigay ko sa inyo lahat 13 month nyo. Tapos. So Kasi no patapos work, na no yung pay. sir, eh. Okay, sige. Wag mo na sir papasok. Hintayin hanggang Friday. Oo, sige. Okay sa inyo yan. Walang problema doon, sir. Sir, yung hiningi, sir, bigyan nyo kami ng assurance, sir, kasi ilang beses yung sinabi na ibibigay nyo ng ganitong Kasi ganito petsa. nga po sir eh. Friday, sasamahan po namin. Di ba nandyan na kayo sa ano? Makinig ka pa guys, Mr. Tupas. Friday, sasamahan po namin kayo sa kanya. Sige sir, sige po. Okay. Sir, Friday, sasamahan po namin sila sa inyong kumpanya na para masiguro mabibigyan nyo po 13-month pay. Okay, sir? Oo, sige, sir. Okay. Sige, sir. Sige, Pati sir. yung sahod. Oo, sir. Okay, sige. Pag hindi, diretso tayo ng dole. Sige, sir. Friday, makita-kita po tayo, sir, ha? Oo, sige, sir. Mr. Tupas, magandang hapon po, Mr. Tupas. Magandang hapon din, sir. Opo, sir. Sige po, pagbigyan natin siya. Total, lumapit sir. naman kayo dito. Friday, sir, lahat tayo, sabay-sabay punta ron. Sweldo at saka 30-month pay, buo. Sige sir, okay po yun. Thank you po. Salamat. Thank you po. Okay. Thank you po. Ito, labing siyam kanina, 'di ba? Labing siyam sila. Ito, grupo ulit. Ganon din problema. Sige po, sir. Tapos na labas kayo. mo na to. Ito naman. Ito mga iba. Palitan muna natin Sige. ng isa Opo, pang opo, grupo. opo. Salamat Opo, po. opo. Yes, sir, Sige. yes, sir. Sila idol, ganon din ang problema. Ito naman, no overtime pay, walang benefits, at wala din silang separation pay. Sige, papasukin din natin Felix Berto Tabuyan at Alex Peña Florida Grupo at din. kanyang mga kasamahan. Okay. Grupo din sila. Ilan po ba Kanina kayong doon lahat? sa baba, o grupo-grupo din. Oo, Okay. grupo-grupo din. Sige po, tuloy-tuloy. May camera po doon na baka mauntog yung Oo, ulo medyo nila. yuko lang po kayo. Yuko pag lang po kayo, mapapa- Rema. Sabihin mo sa kanila ano yung camera para hindi Sige. sila tamaan. Medyo yuko lang po, sir, ha, para hindi kayo tamaan, sir. Sige po. Konti lang sila. Habang pwede na makausap yung may-ari. 2, nasa kabilang 4, linya. 6. Anim lang ito. Sige. Sige. Sir Felix Berto. Yan, spokesperson. Nakadamit siya ng Meralco. Sweater. Contractor po kami ng Meralco. Contractor po kayo? Oo, sa Sige. kami nirereklamo po namin. Sige po. Pero Salinas Electrical Construction Company po, trabaho nyo. Ano pong reklamo nyo po sa Salinas? Tungkol po sa sa mga SS na hindi nahulugan po. Aha, delinkwente. Tsaka yung mga pilyo po namin, tsaka yung pag-ibig. Ibig sabihin yung mga Na-verify po benefits hindi po hinuhulugan. Opo, na-verify po namin. Wala. Taon po. Gano'n po katagal na walang hulog? Sa akin po, lumabas sa SS ko, 6 na taon nang walang hulog. Jesus Mariusep, kulong na dapat to, bulok na sa bilangguan tong amo nyo. Sige, kausapin na po natin. Ito na, kanina pa nakahold. Sige Mr. Romeo Mascardo, may-ari ng Salinas. Magandang hapon po, Sir Romeo. Sir, good afternoon po. Sir, andito po yung alam nyo empleyado at ang kanilang reklamo for the past 6 years, wala raw hulog po yung kanilang mga benepisyo. Ay, hindi po. Katunayan po, nandiyan po, nakipag-arrange po kami sa SSS. Hello? Opo, go ahead po, sir. Nakikinig po sila, sir. Nakikinig sila. Nakipag-arrange po kami sa SSS. Bali 1 year and a half ang aming arrears. 1 year and a half. Opo. Okay. Sir Felix Ngayon Berto, po, yan po, naintindihan niyo po. meron na kaming arrangements sa SSS na huhulugan monthly. Meron ba kayong mapapakitang dokumento na talagang totoong meron na kayong arrangement sa SSS na ginagawa? Meron po. O ba't hindi po sinasabi sa kanila, ba't hindi po pinapakita sa kanila para hindi na po sila nagsayang oras pumunta rito? Sinabi ko po sa kanila nung kami nag-meeting bago po matapos ang taon ng 2017. Sabi nila, opo, sige po. Sige, sir. Ngayon, hindi ko po alam bakit sila nandyan. Sige, sandali lang, sir. Si Sir Alex. Sir, bali, na-verify po namin 3 taon na walang hulog yung aming SSS. Okay. Pero ang sinasabi po ni Mr. Romeo Mascardo, meron na po siyang ginagawang arrangement para doon po sa mga pagkukulang nila at na hindi nahulugan sa SSS, na hulugan nila. Kaya sabi ko kanina, sir, kung narinig nyo, na magpakita ho siya ng ebidensya tulad ng mga dokumento na in fact, meron na kung pag-uusap na ginagawa. Okay? So yan ba'y magagawa mo, Mr. Mascardo? Papakita sa kanila bukas na bukas. Pumunta sila dito sa Thursday. Okay. Papadala ko ng Xerox copy para malaman nyo na totoo yan sinasabi ko. Okay, good. At saka, pangit naman yung sabihin nila, dinadagdagan nila.
ang kahit po kayo ang magtanong sa SSS, minsan yung pong payment, minsan laging late ang posting. Naintindihan po Kaya namin yan. Opo, Pero sir, sandali sir, kung halimbawa sir, maipakita mo sa kanila yung dokumento na kayo po ay merong ginagawang agreement sa SSS para dun sa mga arrears, i-verify po namin yan, tutulong po kami para naman mapanatag yung kanilang kalooban na in fact, nagsasabi kayo ng totoo at meron talagang ginagawa kayong aksyon. Meron po talaga. Okay, sige. Uhulugan ng more than 30,000 a month. Very good, very good. So sa Huwebes, sir, ipapakita nyo sa kanila yung mga dokumentong yan at sila po magbibigay ng kopya sa amin at kami po tutulong na i-verify sa SSS na yung mga dokumentong yun ay talagang totoong dokumento at hindi lamang gawa-gawa dyan sa rekto. Dito po sa SSS Bacoor, nakikita po yan. Okay sa inyo yan. Meron po kami pamamaraan mga sir na mabe-verify namin kung totoo yung dokumento Tama yun. po. Ibibigay ko rin po sa inyo yung taong kakausapin nyo. Hindi, kami na hong bahala. Basta bigyan nyo lang po kayong dokumento, kami na mag-research. Dahil po yun ang naka-assign sa amin eh. Very good. Mr. Mascardo, maraming salamat po sa Huwebes po ha. Bigyan nyo mga dokumento sa kanila. Maraming salamat din po, sir. Yes sir, yes sir. So, Thank you rin sir, po. that's fair enough. Okay naman po yun, mga sir. Sa Huwebes, bibigyan kayo ng dokumento, ng kopya, na talagang siya ho'y nagpag-usap na sa SSS. Bigyan niyo kami ng kopya niyan. In fact, ngayon pa lamang po, sir, hingi kami ng Xerox, ano na sa amin, fax, and then i-verify po namin ngayong araw din mismo. Okay? Punta ko kayo sa kabilang booth, kausapin niyo po si Odette. Sige po. Doon po muna kayo sa kabilang booth, kausapin niyo si Odette. Ano? Tungkol dyan. Alright. Sige po. Salamat po sa inyo. At kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantalang bahagi pong ito ay inihatid sa inyo ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na, malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang clean fuel muna. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:30 ng hapon at ang oras na ito ay nihatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanilang pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang RC Cola Mega ay sapat sa apat. Para sa apat na family, friends, or besties. RC Cola Mega. Sapat sa apat, sarap sa apat. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine, kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon, news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras, 3:31 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Kinansilan ng Securities and Exchange Commission ang lisensya ng online news site na Rappler. Sa desisyong inilabas, sinabi ng Secretary Ann Bank na lumabag umano ang korupsyon sa constitutional restriction sa ownership at control ng mass media entities dahil sa kanilang pondo na nanggagaling sa eBay owner at French entrepreneur na si Pierre Omidyar. Dumipensa naman ng Rappler na 100% Filipino-owned ang kanilang kumpanya. Nanindigan din sila na patuloy sila maghahatid ng balita at idadaan nila ito sa legal na proseso.
Philippine Standard Time, 3:32 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Kaya mo bang mapaamo ang number 1? Steady, steady. Sipa pa lang, napag-iwanan na ng iba. Yan ang Red Horse Beer. Nangunguna at nag-iisang number 1 beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Yan ang sarap ng Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer. Claims based on an average consumption of 6 bottles. Drink responsibly. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, we're back sa uling bahagi po ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi, at magandang hapon muna kay Kuya Sunny Ong Kiko. Siya po ang founder ng Lambda Chapter ng Pi Beta Fraternity. At syempre magandang hapon din kay Kuya Larry Vargas at sa mga taga Pi Beta Fraternity and Sorority, mga brothers and sisters, mga bro at mga sis. Magandang hapon po sa inyo. Okay. At na-contact na to ni Klein. Okay na to. Sige, meron tayong good news ulit. Papasukin na natin para po sa ating sulian ng bayan, yung ating good news ngayon. Alright, sige. Habang hinintay pa si Idol, sige, babati pa ulit ako. Mga taga Calamba NGCP daw po, pabati mula kay Anthony Merania at si Albert Ortiz na lifeguard ng CGS. Magandang hapon po at hi kay Maria Paz Kitane mula po sa kanyang anak na si Hector Kitane.
Ayan, gandang hapon po sa inyo at sa mga taga Calamba, Laguna na mga taga NGCP. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright? At ganun din, mga staff daw po ng Hoxing Pares and Mami House dyan po sa Antipolo, Rizal. Gandang hapon po sa inyo, happy listening at mga taga Quezon City, si Cleo Legarde, Marie Centeno and Robert Villamar. At mga taga RWM, si Nelson Ordinada and Aris Sola. At yung mga OFWs natin sa Singapore. Ayan, si Arman, si Erwin, si Robert, si John, si Ricky, si Raf, Mike, Nick, Adrian, Romy, at si Marvin. Magandang hapon po sa inyo. Okay, ano yun, Klein? Sige, eto naman mga taga-Australia. Sige, lahat na lang muna batiin natin habang hinihintay natin si Idol. Si Norma Malonzo ng Australia, lagi po itong nanunood sa Raffy Tulfo in Action. Si Bal Cortez ng Manufacturing Corporation. And belated happy 50th birthday. Golden Girl na si Janet Rigunan. Happy birthday! Oo, Golden Girl kasi 50th, happy birthday. At sa lahat po ng mga nagba-birthday today, happy birthday po sa inyo. Ang bilis talaga ni Kuya Rome, si Engineer Rome Ortigas. At mga taga-Caloocan. Oo, mga taga-Caloocan, dami din nating listeners dyan. Si Fernandez Ogie Galapin. Okay, sige, sa atin na pong good news. Andito na, Idol, may magkiklaim na nitong paper bag na ito na ang laman ay 3 cellphones. May e-touch, X-Touch pala, E2, Lava Iris 702 and Android, at wallet at passport. Uy, at ang nagsolinan, si Mr. Saldi Silorio ng Can Transport Plate number UYE 198. Si Bayani. Ang may-ari, andito na rin si Miss Letty Mina. Ibigay na natin kay Ma'am Letty yung kanyang mga kagamitan, kanyang mga pag-aari. Ma'am Letty, magandang hapon. Magandang hapon po. Ma'am Letty, pakicheck lamang po yung mga gamit ninyo para masiguro nandiyan po lahat yan. Sige. Yan. Habang kine-check ni Ma'am Letty, ma'am, paki-double check lang ha. Okay. Kakausapin natin yung ating bayani, si Mr. Silorio Ken Transport. Magandang hapon po, Mr. Silorio. Magandang hapon, sir. Kumusta po kayo? Okay naman po. Nakuha niyo po yan sa loob ng taxi? Yes po. Naiwan po galing sa Terminal 2 Airport. Buti hindi ko kayo nagdalawang isip agad-agad po. Sinurrender nyo rito para mabigay namin kay ma'am agad. Yun po talaga, sir, ang ko tuwing may manaiwan sa taxi. Hindi man dito, pero sinasauli ko po talaga. Wala akong Ibig sabihin, talagang bayani kayo, sir. Siguro, sir. Sa isip, sa puso, at sa gawa. Bayaning-bayani. Ayun. Thank you, sir. Ma'am Letty, yung katabi niyo po, yan po yung bayani po natin ngayong araw na ito. Opo, sir. Kausapin niyo po siya, ma'am. Maraming salamat po kay Kuya Silorio. Akin Transport Taxi. Ang plate number UYE 198. Maraming salamat po, Kuya. Ayun. Salamat din po, ma'am. At syempre, Kuya, yung pong ATC Healthcare Corporation, yung may gawa po ng Robust at ang pinakaastig sa buong mundo, wala nang iba pa, ang Robust Extreme, meron pong regalo sa mga bayanin tulad nyo. Pakiabot na kay Sir. At Sir, ilabas nyo po yung inyong reward sa loob ng envelope para makita po ng ATC. Nanonood po sila sa atin ngayon. Labas, yan po, 1,000 galing sa ATC yan dahil sa iyong kabayanihan. Nis, ano pang dagdag ng ATC? Ito, 1,500 pesos worth ng ATC products. Meron din po yan na car mount holder mula sa Cellboy at JNT Multi-Kitchen Rack. Ayun, kita mo sir, ang dami mong regalo. It pays, to be honest. Meron ka ng mga regalo, bayani ka pa, sikat ka pa, saan ka pa. Di, gawin mo yung nararapat. Okay, sige. Sir, mabuhay ka. Sir, pwede bumati. Ay, pwede, ikaw pa. Sir, binabati ko yung lahat ng kasamahan ko ng Kin Taxi. Sa driver na si Ronald, Bitangkol, Johnny, lahat po ng sir, yung mayari ng Kin Taxi. Okay, sige. Salamat sir sa pagpunta. Thank Ma'am, you po. Salamat sir din po. Mabuhay ko kayong dalawa. Thank you. Okay. At meron pa, isa pa, Nins. Kanina Meron lang ito. tayong update. Kanina lang ito, di ba? Yung bungad pa lang natin, ito nang inuna. Yung si Nigel Dairo. Matanda ko. Yung pasahero na Kasi yung kanyang pangalan, mahirap mabigkas. Yung kanyang maleta. Unique yung kanyang name. Andito na, si Mr. Taxi Driver. Ayun. Kanina lang ito. Si dala na Nigel. Nigel. Ayun. Okay. Unique yung kanyang pangalan. Andito na si Taxi Driver. Sos Mario Josep. Ayun. Okay.
Ma'am Nigel, Po. salamat po sa pag-antay. Andito na po inaantay ninyo. Nga po. Okay. So, upo ka muna. Bigyan natin pagkataon makahinga. Nagmamadali itong si Mr. Cadiz. Siyempre, nagbibiyahe pa siya. Mr. Cadiz, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Salamat naman, sir. At may isang salita ka. Talagang saludo po ako sa mga taong tulad mo. May isang salita. Hinabol niyo pa po makarating dito. Kasi ayaw niyo po pag-antay na matagal si Ma'am Nigel. Okay. Bigay mo na kay Ma'am Nigel yung mga gamit. Na-check na ba ni Ma'am Nigel kanina? Hindi pa. Pa-check mo. Sige, mamaya, i-check natin doon. So, Ma'am Nigel, ayan. Gusto mo siyang pasalamatan? Maraming salamat po sa pagbalik ng bag ko po. Okay. Sige. Sir Theodore, salamat po sa pagpunta at andyan na pala yung gamit ni Ma'am. Okay. Sige. Galing pa ng aeroplano. Yan lang po yung dala yung gamit. Nag-isa. O di, wala kayong gamit ng isang araw. Kailan po ay dumating? Nung 9 po. Nung 9. Tagal na. Oo, mga magwa 1 week na din po. O, bakit mo pinatagal ng 1 week? Sus, Ang ano kasi, sir, Theodore, wala akong contact sa kanya. Ang ano kasi sa airport, may yung tab binigay sa kanya. So, siya may contact doon sa taxi. Kaya sa akin naman, baka, ko, inantay ko na ano siya, saka ko kumbaga, Pero yan, hindi maghanap mo siya. pinakialaman, hindi mo kinalikot yan. Honest, sir, honest. Hindi mo binuksan. Honest to God, wala Malalaman talaga. namin mamaya yan. Paano, Good. sir? Sige. Ma'am, punta ko kayo doon sa kabilang booth. Magbilangan ho kayo doon. Pa-check yung mga gamit. Okay, ma'am? Okay po, Sige, salamat. andito lang po kami. Salamat po, ma'am. Sir, salamat sa pagpunta. Po, sir. Kanapon po. Okay, sige. At least Yun. naibalik na agad. At least, hindi pinatagal yung pag-antay ni ma'am, ni Jel. Okay. At umabot siya dun sa usapan bago mag alas 5. Yes. Sige. yes. So, may bisita ulit tayo dito, ma'am. Sige. Si ma'am. Pakilala po kayo, ma'am. Ano po ang inyong reklamo? Ako po si Ma'am Marita Marita. Vergara. Okay. Ma'am Marita, magandang hapon. Magandang hapon po. Yes, ma'am. Ang reklamo ko po kasi, sir, yung passport ko ayaw po nila sa akin ibigay. Oh, bakit naman daw po? Kasi po, sir, nung una po, nag-apply po ako sa Say Career Agency. Ninervous ako. Oh, ba't kayo ninervous, ma'am? Si ma'am naman. Ngayon po, yung agency po namin na unang in-applyan ko, namatay na po siya. Sino po namatay? Yung may-ari po ng Say Career, si Sir Eric. Sumalangit na po sana ang kaluluwa niya. Tapos po, nag-apply po ako kinukuha ko po yung passport ko para po mag-apply ako sa iba kasi 2016 po ako nag-apply sa kanya hanggang ngayon, hindi pa po ako nakaalis. Nung kinukuha ko po yung passport ko, nalaman ko na sa Green Earth po pala ang passport ko. Pinasapasahan na ho. Opo, para daw po mabisahan doon. Ngayon po, nung tinanong ko po yung agent ko, sabi ko, saan ba ang Green Earth? Sabi niya, doon yung sa Malate. Ngayon, nung sinabi ng LO po ng Green Earth, magbibigay daw po kami ng 5,000 para cancel ang visa ko. Ba't kailangan kayo magbigay ng pera? Para saan yung pera? Pang-cancel po ng visa ko unang apply ko po sa kanila na na-stamping po sa passport ko. Hindi nyo nakasalanan po yun. Yun nga po Tapos po, nung nag-chat po sila nung agent ko, sinabi po na nagbigay na po kami ng 5,000 para ma-cancel sa Saudi Embassy. Humihingi na naman po ng 2,000 para daw padulas na makuha na yung passport ko. Padulas? Sinong bibigyan nilang padulas? Yun daw pong, ewan ko po, nandito po lahat ang mga sinasabi nila sa agent ko. Sige. No worries, ma'am. Okay, hindi ko na kayo makita to. Ang importante, meron po kayong mga ebidensya. Nandyan din po yung LO Lahat na pinagbigyan namin ng 5,000. Opo, na kayo pa'y nakapagbigay ng pera sa kanila. Babawiin po natin itong pera ninyo buong buo. Kasi po, sir, ang inaano ko po, Babawiin na yung inyo pong mga gamit, yung inyo pong mga dokumento, passport, okay? Sige po, wala po problema. Sige, eto na pala, Green Earth Global Resources, magandang hapon po, Green Earth. Hello po, Green Earth? Sino sa Green Earth? Magandang hapon po. Sino po sila, ma'am? Si Evelyn po, sir. Ma'am Evelyn, nandito po si Marita Vergara sa aming studio ngayon. Pakisoli na po yung kanyang passport, okay? Sir, okay lang po ba kung makuha ko yung ano nito? Kung kailan po ito nag-apply? Ano po? Kung kailan po ito nag-apply? Kailan daw po kayo nag-apply, ma'am? Ma'am, doon po ako nag-apply sa Say Career. Si Sir Egay po ang nagbigay po sa kanya, si Sir Eric, ng passport ko para dyan po daw yung visa nyo sa Green Earth. Then po lalakarin daw Kailan daw po. po kayo nag-apply, ma'am? March 2016. Sus. Ma'am, ibig sabihin, ma'am, hindi kayo nakapunta sa mismo opisina ng Green Earth. Hindi po, si Sir Egay po ang kausap daw po ni Sir Ma'am, Eric. wala po kaming egay na pangalan dito sa Green Earth.
Nandyan po ma'am, yung ano po, kakilala po kayo dahil dinala na rin po ni Sir Ega yung passport ko sa Saudi Embassy, pinahold nga daw po sa Saudi Embassy. Dahil yun daw pong unang amo ko, nagreklamo na i-hold at ibalik daw po yung binigay niyang bayad sa agency. Ano na may babalik ko, ma'am? Ma'am, ganito na lang. Kasi yung case mo, ma'am, wala po kasi akong idea. Kukunin ko po yung number mo para mapa-call back mo kita sa manager. Sige. Sandali naman, ma'am. Huwag niyo ibababa ang telepono, ma'am, ha? Ma'am Maybelline, Ma'am Marita, punta ka sa kabilang booth. Saluin niyo po yung mag-usap kayo doon, ha? Sige po. Okay. Ma'am Maybelline, salamat po, ha? Huwag niyo ibababa ang telepono. Okay Sige. Usap po kayo ni Miss Marita doon sa kabilang booth. Okay. Over. Ayos. Okay, at least nakarami tayo ngayon. Yan ang gusto. Oo, Kita sige mo, pa. Odette, pag marami, ako ay talagang energetic. Pag kukunti, lulog-mulog mo ako at inaantok ako. Kaya lalo kang ganado ngayon dahil sa health talaga eh. Siyempre. Oo. Hindi, kasi pag marami, kanina, nakakatuwa, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programa po dito po sa Wanted sa Radyo at saka sa Aksyon sa Tanghali at saka sa Action Center po ng TV5. Ang haba ng pila. Hanggang doon, wag ko nang babanggitin yung kung Ang saan. haba ano yun. po, halos kalahating kilometro. Hindi, dagdag naman yun. Pero First time ha, blockbuster na bonggang blockbuster. ang haba ng paikot-ikot, Hanggang doon no. ang Sa haba isang- talaga, sobrang haba. At nakakatuwa naman po, pag nakakita ko kami ng ganon, na ibig sabihin, kayo po ay nagtitiwala sa amin dito sa TV5, sa Radyo 5, at sa amin po mga ginagawa para sa inyo. Salamat po talaga. Salamat po. At karamihan pala doon, Idol, 3 a.m. ang dito na. yun. Oo. At kami naman po rito, gagawin po namin lahat para masiguro na matulungan po at magampanan po namin ang inyo pong pinunta rito. Kaya nga po meron kami sinasabi ditong sistema na marami po kami mga staff to make sure na lahat kayo isa-isa matugunan po yung inyo pong pinunta rito. Oo, kaya naayos namin lahat kanina. Thanks sa mga, syempre yung ating gwardiya dito, mga security guards. Yes. Salamat sa kanila. Yung mga OJT, thank you. At ako nagpapasalamat din sa TV5. Salamat TV5 kasi dating action center natin doon sa malayo, sa ano ba yun? Quezon Ave. Sa Quezon Ave. Nako, ngayon, yung TV5 Kedsa pa tayo. sa KEDSA Plaza pa, nagbukas po ng isang part ng building dito, especially lamang para sa mga gustong magpatulong sa public service po natin, ginawang action center. Salamat po TV5. Salamat. Salamat po Lucy Cruz Valdez. Oo nga, Salamat Ma'am po Lucy. Patrick Paes. Salamat po, Mr. Chot Reyes. Kasi nagpunta, Mr. Chot Reyes, salamat. Nagpunta siya si Mr. President natin doon mismo sa action center natin last week. Chot Reyes, sir. Thank you. Thank you po. Pinuntahan talaga tayo doon. Mm. Nakita niya na mahaba ang pila. At salamat sa mga sponsors, Oo nga, mga advertisers namin. sa thank mga you, advertisers, Thank you. at doon sa mga nagbibigay ng mga pang coffee, pagkain, di ba? Pag Thank tuwing you. Biyernes, meron yan? Tuwing Biyernes? Oo nga, tuwing Biyernes, yung David's Tea House, di ba, nung Friday, nagbigay yun. Yes. Tapos, teka ha, yung aking kodigo, yung Sochi Cucina Foods Inc. Yes. Lagi yan, thank you Yun. Okay. Salamat po talaga sa inyo pong patuloy na pagtangkilik po sa aming action center. Okay? Sobrang thank you po. We're very, very honored and we're very, very humbled dito po sa ipinapakita niyo pong tiwala sa amin. At alam mo, Idol, ang laking tulong yung sa inyo, sa Tulfo family sa'yo, yung mga biscuits, yung juice natin, at saka yung kape sa baba. Kasi yung mga matagal lang naghintay sa labas kahit papano, nung mabigyan ng biscuits, masaya sila. Siyempre, matagal silang naghintay dahil sa pila. Yung iba talagang nasa labas pa. So, at least may pa-biscuits si Idol, at saka may juice, At saka may yung kape. paulit-ulit ko pong sinasabi rito, libre po ang aming pagtulong at dapat po ang pupuntahan nyo lang ang Facebook page Rafi Tulfo in Action kasi meron po mga fake dyan. Mapunta ho kayo sa fake, sasabihin nyo saan pa ang Rafi Tulfo in Action, paano makahingi ng tulong, may sasagot sa inyo kasi fake account yun. Magpadala ka muna ng pera rito, kaming bahala, tutulungan ka namin at kapag nagpadala kayo ng pera at nagpauto kayo, ayun, lipad yung pera nyo. Kasi po ang public service, kaya po sinabing public service, serbisyo publiko, libre dapat po yan. Yan po ang ginagawa namin dito sa TV5. Yan po ang ginagawa namin dito sa Radyo 5. Free po. Doon po sa mga makukulit, palagi,
gusto lang talagang parang akala nila LTO ito. Naghahanap ng fixer na mabiktima. Ayun, nabibiktima kayo dyan sa mga peking account sa social media. Oo. Tinatangkilik nyo, nabibiktima kayo. Totoo ka dyan, Idol. Kaya nga yung mga nagtatanong, ano daw ba ang landline dito? Wala po kaming landline. Hindi po kami nagbibigay ng cell number din. Yes. Pati landline kasi kailangan pumunta kayo ng personal kasi yung ibang ang pagkalayo-layo, may Zamboanga, may Ilocos Sur kanina, may Aklan at marami pang ibang lugar na makikita mong dumagsa rito, pero nagpupunta po sila at yung iba naman na malayo talaga may representative. Dati po kasi meron kami tinatawag na text hotline. Oo, yung action Tinanggal sa na text po namin natin. yan. Oo. Tinanggal na po. Abolish na po yun. Yung text hotline, wala na. Nada. Zero. Hindi na po. Umubra yun. Dahil unfair po doon sa mga pumupunta rito palagi, pumipila. Pagkatapos, kayo po magte-text lamang, sasagutin po namin yung inyong problema, tutugunan namin yung inyong problema sa pamagitan ng pag-text nyo. Hindi na po pwede yun. Oo. Hindi Kailangan na po, ubra yun. pumunta kayo dito o kaya kung hindi talaga pwede, halimbawa hindi makapunta, hindi makapag leave of absence o kaya medyo gipit, Idol, walang pamasahe, kahit po kaibigan ninyo, pwede na po yun or any representative ka mag-anak, pwede na po yun. Ayun. Basta pumila po kayo rito at kami po ay tutugon doon po sa inyong pinunta rito. At nais ko rin, kasi may mga nagte-text din sa akin, actually may message. Kung minsan, akala nyo po, napapataas po yung boses ng mga staff, this time I have to defend. Kasi palagi na lang, may nagsusumbong, kung minsan mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, nag-PPM, na ang susuplado, matataas ang boses, sumisigaw. Now I have to defend because I've seen it myself. Okay? Thank you, Idol. And at gusto ko rin po ilagay ang katayuan po ng mga tao ko, ilagay ko sa sarili nila yung sarili ko. Mahirap po para doon po sa mga nagreklamo at kinukundi na po yung mga staff at sinusumbong ko kanin-kanino, hindi po madali. Trust me. Marami po kayo, 1,000. Ang staff po namin wala pang 20. Now, lahat po kayo sabay-sabay, gusto nyo agad maatinan kayo. Hindi po pwede yun. Kaya may sistema, meron po kaming nilaan na sistema para matugunan kayo isa-isa at meron po kami tinatawag ng mga referral letter at kinakausap isa-isa kayo ng mga research namin. Pero you have to wait. Konting pasensya. Kung minsan po, napapataas po yung boses ng aming mga staff, tulad ni Carlo, si Carlo talaga, mataas ang boses talaga niyan, para marinig po kayo. Oo, totoo yan. Kasi, Idol, sa dami ng tao, Yes, talagang magsisigawan ka na. Maingay. So, syempre, maraming lahat nagsasalita. Talagang mapapataas yung boses, pero kailangan mo talagang maging mataas yung boses mo sa kinakausap mo. Pero it doesn't mean na Yes. galit na sa'yo. At doon naman po sa iba, na paulit-ulit na po, sinasagot na po yung tanong, patanong-tanong, then hindi nyo po kuminsan masisisi kung 5 times na po sinasagot ang inyo pong katanungan at nangungulit kayo at kayo po ay galit na po doon sa staff namin na yung staff naman po namin mapapatas ang boses. Nay, tay, sinabi ko naman sa inyo kanina, ito po yung gagawin nyo. Ano pa bang gusto nyo po, ma'am? Pinaliwanag ko na po sa inyo. Wala po ako nakikita masama doon. Maliban na lang kung kayo po ay minura, ibang usapan yan. I promise you, pag meron po isang staff dito po ng Wanted sa Radyo, Aksyon sa Tanghali, Rafi Tulfo in Action Facebook page, na minura po kayo, sinaktan po kayo, sabihin niyo po sa akin, personal po, ilalakad ko na masisibak po on the spot, I promise. Pero kung yung napataas lang po yung boses, dahil hindi po kayo nakaintindihan, sana po maintindihan nyo. Mahirap din po ang trabaho nila. Nakikita ko po, hindi po madali. At naiintindihan ko rin po, kayo po'y pumila, nagpapagod po kayong mag-antay sa pila, sila naman po ang intensyon nila na matapos na po yung trabaho nila. Hindi po nila intensyon na kayo po'y insultuhin, kayo po'y saktan. Hindi po sila pumunta rito magtrabaho sa amin, sa TV5, para lamang mang-insulto. That's not their purpose here. Their purpose here is to help you. Kaya ako po in-explain to kasi everyday merong nagsasabi na galing pa ako sa ganitong lugar, ako'y napagalitan, suplado yung mga tao, nagsusumbukay kung saan-saan, napatatawagan ko ng mga kamag-anak ko. No. Intindi nyo naman po kami kuminsan.
Tsaka wag nyo pong i-insist yung gusto nyo kasi lahat sila, idol, gusto ikaw ang makaharap. Kaya ine-explain namin lahat sa inyo na hindi po ganun ang proseso, kailangan dumaan muna sa amin. Kailangan po dumaan kayo sa mga researchers, sa mga staff, kasi ini-evaluate natin. Hindi po lahat pwedeng i-ere. Pasensya na, 'di ba? Kahit malalayo pa kayong lugar, at least kailangan maintindihan nyo 'yon. However, ulitin ko, kapag meron pong isang staff na talagang bastos, hindi ko po kukonsintihin yan dahil sinasabi ko po palagi sa mga staff, kung wala po kayo, wala po kami. Wala pong wanted sa radyo. Ito po hindi talk show, hindi po ito entertainment show. This is a public service show na kami po nag-rely lamang sa inyong mga sumbong. Without you, wala pong Raffy Tulfo in action. Wala pong wanted sa radyo. Wala pong action sa tanghali. Kaya nga po, special po kayo sa amin. Kung napapansin niyo po, palagi ko napapagalitan si Odette dito, si Carol, marami po ako napapagalitan, mainit ang ulo ko po kuminsan sa mga tao because I want my people to be perfect in a way na yung pong gusto niyo pong mangyari na ura-urada, mabibigyan solusyon kapag kayo po'y nandito na, dahil kayo po'y pumila na, ginagawa ko po, kapag hindi po nangyari, nagagalit po ako. Yan lang po ang dahilan. Kaya napatataka, bakit ka palaging galit? Bakit mo palaging pinapagalitan yung mga staff mo? Kasi nga po, gusto ko, they have to meet a certain standard. Ang yung standard na yon ay yung standard ko. Kasi po ako, perfectionist po ako, pasensya na, although hindi po ako perfect. Ang gusto ko po, mapasaya yung mga pumupunta sa amin, especially kapag nandito na po sila sa taas. Tapos na po yung paghirap nila doon sa baba, dapat po, nandito na sila, ginhawa na, dapat everything perfect na ang takbo. Mabilis. Yun po yun. Okay? Napaliwanag ko po. Salamat po muli sa lahat ng mga pumipila araw-araw. Kanina po, sobrang thank you. Nakita ko po pagkahabang pila, sobrang haba po. Kaya nga. I'm very humbled. From the bottom of my heart, kami po lahat dito sa Wanted sa Radyo, Aksyon sa Tanghali, Raffy Tulfo in Action Facebook page. Thank you. Thank you kay Mr. Chot Reyes. Thank you kay Lucy Cruz Valdez. Thank you kay Patrick Paes. Mabuhay ang TV5. And you earned that credibility and integrity. Ikaw na talaga, idol. Mabuhay ang Radyo 5. Okay? Napaka-overwhelming yun. Anyway, sige po, susunod na po mga kapatid si Nanay Christopher Min sa Christopher Minute. Ako po si Nina Taduran, Diyos Mabalos. Raffy Tulfo po, mabuhay mga OFW, mabuhay tayo mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang, dahil walang ligtas ang mga